Ang lalaki ay gumising sa eksaktong alas negatibo 6 ng umaga, pagkatapos ay tumakbo sa bakuran sa ilalim ng magalang na pagbati ng mga gwardiya sa kulungan. Ikaw talaga, ako ang hepe ng mga gwardiya sa kulungan, mayroon akong kailangang sabihin kay Chairman Kim Kang-hyun. Sa loob ng mahigit 2 taon na pananatili niya rito, walang sinuman sa gusaling ito ang naglakas loob na gumawa ng gulo. Kahit ang hepe ng mga gwardiya ay kailangang tingnan ang kanyang mukha. Sa 2 taon at 8 buwan na pananatili ng chairman dito, walang sinuman ang naglakas loob na gumawa ng gulo. Nagtrabaho na ako rito ng mahigit 25 taon, hindi ko inakalang magiging ganito katahimik ang lugar na ito balang araw. Dahil ang lalaki ay ang pinuno ng pinakamalaking gang sa Korea, si Kim Kang-hyun. Maraming salamat, Chairman, sa pagtulong sa akin na ayusin ang mga problema sa pamilya. Hindi ko talaga alam kung paano pasasalamatan ang chairman. Paano kaya ito dapat? Bagamat nasa loob siya ng kulungan, bumili pa rin siya ng isang napakaastig na motorsiklo para sa kanyang pangalawang anak. Ito talaga ang uri ng motorsiklo na gusto mo. Ang disenyo ay napaka-fashionable. Ipapalamig ko ito, mahal kita, tatay. At ang lalaking ito ay ang pinakasikat na hukom sa Korea, si Song Penho. Siya ay isang taong may malakas na kamalayan sa katarungan. Malaki man o maliit ang kaso, ginagawa niya ang lahat upang maibalik ang hustisya sa biktima. Sa kamakailang pagguho ng gusali ng E1 Group na ginawa, bagamat kinuha ng E1 Group ang nangungunang abogado at gumamit ng backdoor access sa lahat ng opisyal ng gobyerno habang naghihintay ng maluwag na desisyon mula sa korte. Matatag pa rin pumapanig si Hukom Song sa mga biktima para matulungan ang 6 na biktima sa pagguho ng gusali na makakuha ng pinakamahusay na benepisyo. Ang kailangan protektahan ng korte ay ang kanilang pag-asa. Ang krimen ng akusadong si Hong Won-hee, kinatawan ng A1 Group na itinatag. Ang 2 taong dati ay walang kinalaman sa isa't isa, ay malapit ng magbanggaan dahil sa kanilang 2 anak na lalaki. Sa umaga ng Abril 8, si Hong ay labis na nagdadalamhati habang bumibisita sa kanyang ina na nagresulta sa pag-atake ng hika. Nahirapan din siyang magmaneho. Sa parehong oras, ang pangalawang anak na lalaki ni Chairman Kim ay nagmamaneho din ng kanyang bagong biniling sasakyan sa kalsada. Gayunpaman, nang siya ay magmaneho sa isang kurbada. Pagkatapos niyang kumalma, agad na bumaba si Hong sa sasakyan upang tingnan ang sitwasyon. Noong panahong iyon, buhay pa ang binata, ngunit patuloy itong nanguyahan dahil sa malubhang pinsala. Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ng binata. Nakikita ko na walang tao sa paligid at walang mga kamera. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, nagpa siya siyang patayin ang telepono. Sa sandaling ito, tila may gustong sabihin ang binata. Ang resulta ay umubo lamang siya ng ilang beses at inilabas ang lahat ng sirop sa katawan ni Hong. Nagplano si Hong na tawagan ang pulis upang ayusin ang bagay na ito, ngunit pagkatapos na maikonekta ang tawag, bumalik ang kanyang hika na nagresulta sa hindi siya makapagsalita. Sa kagustuhang mabuhay, gumapang siya papasok sa sasakyan. Pagkatapos niyang langhapin ang gamot na dala niya, tinawagan ni Hong ang kanyang ama. Ngunit walang sumasagot sa kabilang linya. Pagkatapos, ang hukom na si Song ay katatapos lamang ng pagdinig sa korte at bumalik sa kanyang opisina upang magpahinga. Pagkatapos ay inilipat niya ang kanyang telepono mula sa airplane mode patungo sa data mode. Biglang lumitaw ang mahigit 20 na missed calls. Nakaramdam siya ng isang bagay na hindi karaniwan at agad na tinawagan ang kabilang partido. Pagkalipas ng ilang sandali, nakauwi si Song. Tulad ng inaasahan, si Ho Yang, ang taong nag-aksidente, ay ang kanyang anak. Ano ang nangyari? Nasugatan ka ba? May nangyari. Nang nagmamaneho ako, nabangga ko ang isang motorsiklo, sinabi ni Hong sa kanyang ama. 2 oras na ang nakalipas, nabangga niya ang isang motorsiklo. Dahil sa matinding takot, nagpa siya siyang tumakas. Sa tingin ko ay hindi na nakaligtas ang taong iyon. Matapos marinig ni Hukom Song ang pahayag ng kanyang anak, nag-isip siya ng matagal sa banyo. Sa huli, nanalo ang katuwiran laban sa masamang kaisipan. Nagpa siya siyang dalhin ang kanyang anak sa istasyon ng pulisya upang magpakumbaba. Magpalit ka ng damit pagkatapos ay pumunta ka upang magpakumbaba. Ano man ang mangyari, huwag kang tumakas. Agad na pumunta ang mag-ama sa labas ng istasyon ng pulisya. Tiningnan ang mukha ni Ho Yang na puno ng tensyon. Nagplano si Hukom Song na pumasok muna upang ipaliwanag ang sitwasyon. Ngunit mula sa parking lot hanggang sa pintuan ng istasyon ng pulisya, ilang beses siyang huminto dahil alam na alam niya ang mga kahihinatnan ng pagpapakumbaba. Higit pa rito, siya ay isang nag-iisang ama at hindi niya kayang itulak ang kanyang anak sa kulungan. Ngunit bilang isang mahusay na hukom, ano man ang mangyari, dapat siyang harapin ito ng tuwiran. Palagi akong nabuhay na may ganitong ideal. Sa pag-iisip nito, matatag siyang pumasok sa istasyon ng pulisya. Ano ba talaga ang dapat gawin? Ano ba ang ginagawa ninyo? Dumating ako para mag-ulat ng krimen at tila abala kayo. Nagkaroon ng hit and run sa lugar. Ang AEC ng homicide team ay nagpapalabas ng balita. Bandang alas negatibo 7:30 ng umaga, nagkaroon ng hit and run sa Ring Road. Si Kim Sang-hyun ay naiwang nakahandusay sa kalsada. Dahil sa malubhang pinsala, hindi na siya nakaligtas. Ayon sa investigasyon, ang ama ni Kim Sang-hyun ay ang mafia boss na si Kim Kang-hyun na kasalukuyang nakakulong. Hukom Song, nang marinig ang pangalan ng 2 taong ito, halata na medyo kinabahan siya. Alam niyang sigurado na gaganti ang makapangyarihang taong iyon bago mahatulan ang kanyang anak. Kaya't agad niyang binago ang kanyang desisyon na magpakumbaba. Kasabay nito, dumating ang ina ni Kim Sang-hyun sa istasyon ng pulisya upang kunin ang kanyang anak. Sa biglaang pagkawala ng kanyang anak, hindi niya agad matanggap ang katotohanan. Napakabilis, ang impormasyon tungkol kay Kim Sang-hyun ay naipadala sa kulungan. Tiningnan
Tiningnan ni Chairman Kim ang litrato ng pamilya ng walang imik. Ang hepe ng mga gwardiya sa kulungan ay partikular na humiling sa kanyang superior na payagan ang piyansa para sa chairman upang matulungan siyang mabilis na makita ang kanyang anak sa huling pagkakataon. Ngunit ang kailangan ni Chairman Kim ay hindi piyansa, hindi lang sandaling lumabas, kundi agad na pumunta sa korte. Sa ganitong paraan, ang chairman na mayroon pang 4 na buwan ng sentensya ay tahasang lumabas sa pintuan ng bilangguan. Sa kabilang banda, dinala ni Lee Song ang kanyang anak pauwi. Pagkatapos ng insidente, ano ang nangyari? Isulat mo sa akin ng detalyado. Pagkatapos ay personal niyang sinuri ang sasakyan. Mabilis na inalis ang lahat ng baka sa sasakyan. Hukom, Song, bakit hindi ka pumasok sa trabaho? Ngayon ang death anniversary ng aking asawa. Hindi maintindihan ni Ho Yang kung bakit ang kanyang ama na isang hukom na palaging nagpapatupad ng batas ng walang kinikilingan ay biglang nagbago ng saloobin. Walang sinabi si Hukom, Song, at binuksan ang sihi. Sa sandaling ito, ang AFI ay nagpapalabas ng balita. Ngayon lang nalaman ni Ho Yang na nakagawa siya ng malaking problema. Hukom, Song, na nag-aayos ng damit ng kanyang anak para sunugin. Bakit maaga kang umuwi ngayon, mahal na Hukom? Bumeso lamang siya sa kanyang mga kapitbahay. Pagkatapos ay naramdaman niya na hindi magandang ideya na sunugin ang mga gamit. Kaya't dinala niya ang mga damit ng kanyang anak na may mansa ng dugo at itinapon ito sa isang garbage truck. Sinigurado niya na nakita niya mismo na naproseso ito bago siya umalis ng mahinahon. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang repair shop at bumili ng isang headlight ng kotse. Nag-aral din siya kung paano palitan ang headlight gamit ang isang tutorial video. Sa kabilang banda, ang unang bagay na ginawa ni Chairman Kim pagkatapos niyang makalaya ay kumpirmahin ang katawan ng kanyang anak. Ngunit ang mas nagpapahirap sa kanya ay ayon sa pulisya. Nagkaroon ng aksidente si Sang Hyun bandang 7:30 ng umaga. Sa oras na iyon, buhay pa siya, ngunit tumakas ang driver at iniwan siya sa tabi ng kalsada. Hanggang alas negatibo 8 ng umaga, natagpuan si Sang Hyun ng isang dumaan. Nang dalhin siya sa ospital, mayroon pa siyang mga palatandaan ng buhay. Ngunit sa huli ay hindi siya nailigtas. Kung dinala siya agad sa ospital noong panahong iyon, sinabi ng doktor na napakataas ng tsansa niyang mabuhay. Paano naman ang hatol? Sa pinakamarami, 5 taon. Iyon lang ba? Ibinigay ng pulisya ang recording ng tawag sa oras ng insidente. Sabi nila ay tumawag si Sang Hyun, ngunit sa totoo lang, si Ho Yang ang gustong tumawag sa pulis, ngunit bigla siyang inatake ng hika. Kaya ang lahat ng recording ay ang boses ni Ho Yang. Ngunit walang kaalam-alam si Chairman Kim. Narinig niya ang masakit na hininga sa recording, kasama ang kasalukuyang sitwasyon ng kanyang anak, kaya't siya ay labis na nagdadalamhati. Hindi siya makaiyak. Pagkatapos ay nag-organisa si Chairman Kim ng libing para sa kanyang anak. Siguradong may taong sadyang nanakit kay Sang Hyun. Sa sandaling ito, ang panganay na anak na si Kim Sang-hap, na walang pahintulot ng kanyang ama, ay lumipad pabalik sa Korea mula sa Amerika. Ngunit nang dumating ang panganay na anak, inakala ng ina na siya ang pumatay sa kanyang bunsong anak. Hindi ba't galit ka kay Sang Hyun? Sa simula pa lang, ikaw na ang nasa isip ko. Hindi ikaw ang gumawa nito, paano nangyari iyon? Ano man ang mangyari, si Sang-hap na lang ang natitira na may karapatang magmana ng grupo. Mabuti na lang at naagapan ng nakababatang kapatid na babae, kaya hindi lumaki ang gulo. Kaya't nagpa siya si Chairman Kim na personal na hanapin ang driver. Pagkatapos ng libing, titingnan ko ang sitwasyon at magpapasya ako, umuwi ka na sa Amerika. Ngunit hindi sinunod ni Sang-hap ang sinabi ng kanyang ama. Tumayo siya sa harap ng lahat ng mga mamamahayag at ipinahayag ang kanyang mga saloobin. Kung isang asong baliw ang sumalakay sa isang tao, kahit kailangan kong baliktarin ang bundok, kailangan ko pa rin itong parusahan ng maayos. Iyan ang tinatawag na hustisya. Sa kabilang banda, hindi rin umupo si Hukom Song nang walang ginagawa. Tinawag niya ang kanyang kaibigan na mambabatas at nagsimulang magplano upang tulungan ang kanyang anak na makatakas sa parusa. Dahil namatay ang kanyang asawa 2 taon na ang nakalipas. Kaya't nagkunwari siyang malungkot upang makakuha ng simpatya. Sinabi na ang kanyang anak ay hindi pa rin makawala sa sakit ng pagkawala ng kanyang ina at ang kotse na minamaneho niya ay ang kotse ng kanyang namatay na ina. Malamang na umiiyak siya sa loob ng kotse. Siguradong malungkot siya, kaya't humingi si Hukom Song ng tulong sa kanyang kaibigan na mambabatas upang ayusin ang kotse sa pinakamadaling paraan ng walang nakakaalam. Gawin mo ito ng lihim hanggat maaari at huwag ipaalam sa pamilya ng aking asawa. Walang kaalam-alam ang kaibigan na ito at nakaramdam siya ng pakikiramay sa pinagdadaanan ng kanyang bayaw, kaya't pumayag siya ng walang masyadong pag-iisip. Pagkatapos niyang ihatid si Hukom Song, tumawag siya sa telepono. Ano ba yan? May problema ba? Naiintindihan ko. Nakumpleto na ang unang hakbang. Agad na umuwi si Hukom Song. Binasa niya ng maingat ang proseso ng insidente na isinulat ng kanyang anak. Kinabukasan, isang lalaki na may maingat na pagtatago ang kumatok sa kanyang pinto. Ang kotse ay huminto sa harap ng kanyang bahay. Nakita niyang umalis ang kotse. Sa wakas, nakahinga ng maluwag si Hukom Song. Pagkatapos ay dinala niya ang kanyang anak sa kolumbarium, sadyang pinapakuha ang kamera upang magkaroon ng peking ebidensya. Ngunit hindi niya inasahan na nang umalis sila ng kanyang anak sa kolumbarium, nakita nila ang mga manggagawa na nag-aayos ng kamera. Ano ang inaayos ninyo? Ito po ba ang tinatanong ninyo, sir?
Pinapalitan namin ang kamera. Nang tanungin niya ng detalyado, nalaman niya na nasira na ang kamera 4 na araw na ang nakakaraan. Pagkatapos itong palitan, kailangan pa itong ikonekta sa server upang gumana. Ibig sabihin, ang mga kilos ng kanyang anak ay hindi na itala. Sa sandaling ito, nakahinga ng maluwag si Hukom Song. Kasabay nito, hinanap ni Kim Sang-hop ang isang karibal na gang sa lugar. Hindi ba't pinatapon ka sa Amerika? Pinatapon? Paano ka nakarating dito ng kusa? Walang sinabi si Kim Sang-hop at binuksan ang sagsihi. Ipinapalabas ang balita tungkol sa aksidente ni Sang-hyun. Hindi mo kami pinaghihinalaan, hindi ba? Sabi ng ate, hindi kami tanga para galawin si Chairman Kim. Kung gagalawin namin si Chairman Kim, ang buong teritoryo namin ay masisira. Kunin ninyo ang pumatay kay Sang-hyun at dalhin ninyo rito. Kung hindi ninyo siya mahanap, ibig sabihin, kayo ang gumawa nito. Emergency Center, please listen. Paano po ako makakatulong sa inyo? Sir, okay ka lang ba? Hindi ka ba okay? Noong gabing iyon, pinakinggan ni Chairman Kim ng paulit-ulit ang huling tunog ng kanyang anak. Bigla siyang nakarinig ng kakaibang tunog, kaya't agad niyang inilipat ang audio progress bar pa itaas. Maingat siyang nagpasya kung saan nagmula ang tunog. Hindi siya nagkakamali, iyon ang tunog na ginagawa ng alarm kapag nagsimula at umaatras ang sasakyan. Dahil si Hong ay pumunta sa repair shop habang tumatakas. Nang umalis siya, natuklasan niya na ang telepono ng biktima ay nasa sasakyan pa rin. Narinig niya na walang tigil na tumutunog ang telepono. Mabilis siyang nagmaneho patungo sa ilog at itinapon ito sa tubig. Walang tao sa tulay noong panahong iyon. Nang malaman niya ito, upang itago ang krimen ng kanyang anak, kinailangan ni Hukom Song na pumunta sa repair shop. Paumanhin, magulo ba? Nagkunwari siyang may malungkot na sitwasyon sa kawani ng tindahan. Nagsinungaling siya na nagtaksil ang kanyang asawa. Dahil gusto niyang malaman kung sino ang kasama ng kanyang asawa nang tumakas siya, humiling siya na tingnan ang surveillance camera ng tindahan. Ngunit agad na tumanggi ang kawani, kaya't kinailangan ni Hukom Song na ilabas ang isang tumpok ng pera. Nang makita ang pera, pumayag ang kawani na payagan siyang manood. Ito yung ika-7 ng Abril, siguro bandang -3 ng hapon. Maaari ko ba itong hanapin sa sarili ko? Hindi. Nahanap ko na. Maaari ko bang panoorin ng mas matagal ng 5 minuto? Mukhang kakilala ko siya. Sige, 5 minuto lang. Habang tumayo ang kabilang partido upang kumuha ng tubig, mabilis na tinanggal ni Hukom Song ang bahagi ng kamera na nag-record ng kanyang anak. Bagamat ang kotse ay kinuha na ng taong inayos ni Hukom Song, pakiramdam niya ay hindi pa rin ito sapat na ligtas. Kaya't kinabukasan, pumunta siya sa istasyon ng pulisya. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang reputasyon upang sabihin na matapos mamatay ang kanyang asawa, madalas na nagtatago ang kanyang anak sa kotse na dating minamaneho ng kanyang ina at umiiyak. Sa kasamaang palad, kamakailan lang ay ninakaw ang kotseng iyon. Mukhang hindi makalimutan ni Ian ang pagkawala ng kanyang ina. Napakamahiwaga niya sa kotseng iyon. Dahil ayaw niyang makita ang kanyang anak na naghihirap, sinabi niya sa babaeng pulis na kung sakaling makita niya ang kotse, huwag niyang sabihin sa sinuman kundi makipag-ugnayan agad sa kanya. Personal niyang hahawakan ito. Dahil may tiwala siya kay Hukom Song, hindi nagduda ang babaeng pulis. Sige, naiintindihan ko. Akala ni Hukom Song ay wala ng butas ang lahat. Dahil kung ang kotse ay sinira ng mga tao ni Ho, ang paghahanap sa mga pahiwatig tungkol sa kotse ng chairman ay mapuputol. At kahit anong mangyari sa kotseng iyon, sa pamamagitan ng pag-akusa sa magnanakaw ng kotse, maaaring mawala ang lahat ng pagdududa sa kanyang anak. Ngunit si Lee Sang-tak, ang taong inatasan na ayusin ang kotse, ay hindi sinasadyang tumawid sa pulang ilaw habang nakikipag-usap sa kanyang ina sa telepono. Tulad ng inaasahan, hinarang siya ng traffic police. Kinakabahan si Sang-tak at pagkababa niya ng sasakyan ay inilabas niya agad ang isang tumpok ng pera. Nagsimula siyang magkwento at humingi ng awa sa pulis. Ngunit sa sandaling ito, naglabas ng balita ang intercom system na ang sasakyan ay ninakaw. Agad na tumakas si Sang-tak sa takot. Inatake pa niya ang isang pulis. Walang kaalam-alam ang mag-ama sa nangyari. Nag-i-enjoy pa rin sila sa kanilang masarap na hapunan. Pakiramdam ko ay nagkasala ako. Biglang tumunog ang doorbell na ikinagulat ni Hukom Song. Nahanap na namin ang sasakyan, ngunit inatake ng magnanakaw ang aming pulis at tumakas. Hindi na ito simpleng problema. Ang hindi inaasahang sitwasyon ay medyo nagpabigla kay Hukom Song. Kinailangan lang niyang samahan ang babaeng pulis pabalik sa istasyon. Nakita niya na ang sasakyang pinagmumultuhan niya ay dinala na. Hindi niya maiwasang makaramdam ng takot. Dahil dati nang nagulat ang hukom ng krimen, kasama ang kanyang espesyal na pagkakakilanlan, mabilis niyang nakuha ang kotse. Tutulungan kitang ihatid ito sa harap. Ay, may butas ang gulong. Sa kasamaang palad, nang sinuri ng pulis ang kotse, aksidenteng natagpuan nila ang isang piraso ng bahagi na may mansa ng dugo na nakasiksik sa gulong. Mukhang katulad ito ng bahagi ng motorsiklo ng anak ni Chairman Kim. Natigilan si Hukom Song, ngunit sa sitwasyong ito, maaari lamang niyang subukang kontrolin ang kanyang emosyon. Agad na nagsimulang suriin ng pulis ang buong sasakyan. Kinumpirma na ito ang kotse na nakasakit sa anak ni Chairman Kim. Bagaman ang lahat ng hinala ay nakatutok na sa pulis. Pumunta sa magnanakaw ng sasakyan, ngunit upang malaman pa ng mas detalyado, pumunta pa rin sila sa bahay ni Hukom Song upang tanungin si Ho Yaong tungkol sa sitwasyon bago nawala ang sasakyan. Sandali, hintayin mo ako. Nang umakyat si Hukom Song upang tawagin ang kanyang anak, partikular siyang nag-utos
utos na huwag ibunyag na ang oras ng pagkawala ng sasakyan at ang oras ng banggaan ay magkapareho. Dahil kapag nagkaroon ng koneksyon, hindi lang si Ho Yaong ang hindi makaliligtas, kundi pati na rin ang kanyang ama ay hindi makakaiwas sa responsibilidad. Si Ho Yaong ay nakakatakot na kalmado, sinagot niya ng maayos ang lahat ng tanong. Ngunit mayroon pa ring isang bagay na hindi malinaw sa pulis. Paano nakuha ng suspect ang susi? Sa biglaang tanong na ito, nagulat din si Hukom Song. Ngunit hindi niya inaasahan. Mas kalmado pa si Ho Yaong kaysa sa inaasahan. Sinabi niya na ang sasakyan ay palaging nasa bahay, kaya't hindi siya sanay na tanggalin ang susi. Kaya't nagkaroon ng pagkakataon ang kalaban na kunin ito. Pagkatapos marinig ng babaeng pulis, naramdaman niya na makatwiran ito, kaya't hindi na siya nagtanong pa. Bagamat ang sitwasyon ni Hukom Song at ng kanyang anak ay pansamantalang walang problema, ang buhay ni Chairman Kim ay naging isang gulo. Ang kanyang pinakamamahal na anak ay namatay na. Anak, sigurado akong mainit ang pakiramdam ng ating Sang-hyun. Ano ang dapat nating gawin? Umaasa si Sang-hop na payagan siya ng kanyang ama na maghiganti para sa kanyang kapatid. Hindi alam kung para ba ito sa pagprotekta sa kanyang anak o mayroon siyang ibang plano. Muli niyang pinalayas ang kanyang anak. Di nagtagal, nakatanggap si Chairman Kim ng tawag sa telepono mula sa istasyon ng pulisya. Chairman, tingnan ninyo, ang kaliwang headlight ay pinalitan na. Si Lee Sang-tak ay tiyak na ang may gawa ng aksidente. Sana ay maibigay ang lahat ng dokumento na may kaugnayan kay Lee Sang-tak sa akin bago bukas ng umaga. Ang pumatay sa kanyang anak ay isang ordinaryong magnanakaw ng kotse. Lalo pang nagalit ang buong pamilya. Ang isang maliit at hindi kilalang tao ay nagdulot ng pagkamatay ng aking anak. Hindi matanggap ni Kim na ang kanyang minamahal na anak ay namatay dahil sa isang ordinaryong tao. Sumumpa siya na gagawin niyang miserable ang buhay ni Lee Sang-tak. Pagkatapos ay nakipagkita si Chairman Kim sa ate. Ayon sa impormasyong nakuha niya, ang magnanakaw ng sasakyan ay kumikilos sa ilalim ng lupa. Walang pakialam si Chairman Kim kung paano niya ito gagawin. Binalaan niya lang siya na dapat niyang mahuli si Lee Sang-tak bago siya mahanap ng pulis. Hanggat kaya naming tumulong, gagawin namin ang aming makakaya. Kasabay nito, ang kaibigan ni Hukom Song ay nakatanggap din ng tawag. Ang taong inayos niya ay nasa problema ngayon. Hindi rin siya makakaiwas. Sa sandaling ito, hinanap siya ni Hukom Song. Ngayon, ang panig ni Chairman Kim ay naghahanap kay Lee Sang-tak sa bawat sulok. May mga sekreto pa ba tayo sa isa't isa? Ako ang gumawa niyan. Ngayon, ang dalawang tao ay magkasama na. Pagkatapos nilang mag-usap, nagpasya silang hayaan si Lee Sang-tak na akuin ang kasalanan. Ngunit upang hindi sila masangkot, kailangan nilang tiyakin na hindi siya mahuhuli. Ang kailangan lang nilang gawin ay gumastos ng malaking halaga ng pera upang dalhin ang taong iyon sa Timog Silangang Asya. Kung gagawin iyon, maaari pa nilang baliktarin ang sitwasyon. Ngunit may matanda ng ina at batang anak si Lee Sang-tak. Upang mawala ang kanyang pag-aalala, bumili si Hukom Song ng ilang bagay at dinala ang mga ito sa bahay niya upang mangumusta. Ngunit nang makita niya ang ina at anak na babae, labis na kumirot ang kanyang konsensya. Sa sandaling ito, naalala niya na siya ay dating matuwid at tapat na hukom. Noon, tinanggap niya ang kaso ng ina ng batang babae. Pagkatapos, personal na nagpasalamat sa kanya ang mag-ina. Talagang napakahusay niyang hukom. Habang nalulunod si Hukom Song sa kalungkutan, biglang may sumabog sa likod niya. Hindi niya agad inalis ang tingin niya. Kitang-kita niyang nadapa ang matandang babae. Hindi na nag-isip pa si Judge Song. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan at sinubukang gamitin ang kanyang jacket upang patayin ang apoy na nasa katawan ng kabilang panig. Ngunit hindi pinansin ng matandang babae ang sakit at tinuro ang loob ng bahay. Ginagabayan siya upang iligtas muna ang kanyang apo. Ngunit bago pa man makalapit si Judge Song, muling sumabog ang bahay at ang apoy ay kumalat sa lahat ng dako sa isang iglap. Nang makita niya ang bahay na sumabog at naging isang bunto ng mga guho, si Judge Song ay nalungkot. Malinaw na ito ay isang taktika ng boss. Ngunit ang higit na nagpalamig sa kanya ay ang kanyang anak ay lihim na nagpunta upang magbigay pugay sa biktima dahil sa isang pakiramdam ng kawalang katiyakan sa kanyang puso. Pag-alis niya, nakilala niya ang isang umiiyak na babae. Hindi niya alam na ang babaeng ito ay ang kapatid ng biktima at binigyan niya ito ng panyo. Tila matagal na silang magkakilala. Bukod pa rito, dumaan sila sa sakit ng pagkawala ng isang mahal sa buhay at hindi sinasadyang nagkalapit ang kanilang mga puso. Personal na nasaksihan ni Judge Song ang pagkasawi ng ina at anak na babae ng car thief sa isang malaking pagsabog. Ngunit ang anak na lalaki ng magnanakaw ng kotse na si Zenyan ay maswerte na nakaligtas dahil sa pag-uwi ng huli mula sa trabaho. Namimiss ni Presidente Kim ang kanyang anak at pumunta sa lugar kung saan na aksidente ang kanyang anak. Sa oras na ito, ang kanyang mga tauhan ay dumating upang mag-ulat. Ang trahedya ay naganap lamang sa bahay ni Sangte. Pagkatapos marinig ito, agad na nahulaan ni Presidente Kim ang taong nasa likod nito. At sumenyas siya sa kanyang mga tauhan na pumunta kaagad sa tirahan ng panganay na anak. Pagkatapos ay pumunta si Councilor Hihua upang hanapin si Judge Song at sinabing ang lahat ay pakana ni Presidente Kim. Kahit na hindi sinabi ni Hihua, nahulaan na ito ni Judge Song. Ngunit ang higit na kinatatakutan niya ay matapos malaman ang balita na pumanaw na ang ina at anak na babae, magiging maligalig siya at maling masisisi. Pagkatapos ay magiging isang hit-and-run driver. Hindi paghihiganti ang gusto ni Presidente Kim, kundi pain na siyang biktima ng pagsabog na naganap sa bahay ng car thief, na sa katunayan ay ginawa ng
asawa ni Presidente Kim. Alam ng panganay na anak ang ugali ng kanyang ama, alam niyang hindi siya magsasagawa ng ganitong hangal na pagkakamali, kaya pinuntahan niya ang mga tauhan ng kanyang ina. Alam ko na ang lahat. Pinilit niya ang kabilang panig na ipakilala sa kanya ang isang hitman na dalubhasa sa paghawak ng mga nakakalito na bagay, upang tumahimik siya at magpanggap na wala siyang alam. Kunwari hindi ako dumating. Nang makauwi si Sang-hap, nakita niya ang mga tauhan ng kanyang ama na matagal nang naghihintay. Agad na lumapit ang mga tauhan at hiniling sa kanya na makita kaagad ang presidente sa isang tono na hindi matanggihan. Paano kung sabihin ko na hindi ako pupunta? Sinabi ko na sa iyo, sinabi ng presidente na pumunta ka roon. Kasabay nito, nakilala ni Ihwa ang boss ng gang na si Pudu. Ang taong humiling kay Sang-tech na tulungan siyang ayusin ang kotse ay ang mga tauhan ng boss at ang kliyente ay si Ihwa. Sa itaas ni Ihwa ay si Judge Song na ngayon ay masabi na nasa iisang bangka sila. Walang sinuman ang nabubuhay ng mag-isa kung malalaman ni Presidente Kim na nakialam sila sa bagay na ito. Hindi lamang sila kundi ang buong gang ng Fudu ay mabubura. Alam mo ba, ikaw na bulakbol na bata, nakikipag-usap ka sa isang miyembro ng National Assembly at wala kang galang. Paumanhin, kaya ano ang plano mong gawin? Pinapaalalahanan ni Ihwa ang boss na si Judge Song ay malapit nang ma-promote. Kung hindi siya Chief Justice, siya ay magiging Chief Judge ng Korte Suprema. Kung makukuha ng Fudu gang ang kahinaan ni Judge Song, malinaw sa iyo kung ano ang gagawin mo sa hinaharap. Maaari ba talagang mag-promote? Sinabi ni Ihwa ang mga salitang ito upang malaman ng boss kung aling panig ang dapat niyang kampihan. Wala nang babalikan pa sa sitwasyong ito. Inakala ni Ihwa na maniniwala ang boss, ngunit hindi siya simpleng tao. Hindi niya alam na naglagay ang boss ng mga nakatagong kamera sa silid na ito at ni-record ang lahat ng sinabi niya. Sa kabilang banda, dumating si Sang-hap upang makipagkita sa kanyang ama, si Presidente Kim. Pagdating pa lang niya, sinampal na siya ng kanyang ama. Bakit mo ako pinatawag, tatay? Tumayo ka. Binalaan siya ng matanda na huwag siyang makialam sa mga bagay na hindi naman para sa kanya, na personal niyang hahanapin ang salarin. Alam ni Sang-hap na ang kanyang ina ang nasa likod ng pagsabog, ngunit hindi niya ito inilantad. Inutusan ni Presidente Kim si Sang-hap na bumalik kaagad sa Amerika at huwag nang makialam sa bagay na ito. Bumalik ka lang kapag tapos na ang lahat. Hindi sumunod si Sang-hap sa kanyang ama at muli siyang pumunta upang hanapin ang isang miyembro ng gang ng Fudu at tuksuhin siya sa pamamagitan ng pera. Hiniling sa kanya na hanapin si Sang-tech na tumakas na. Pagkatapos malaman na ang ina at anak na babae ay pumanaw na, nanumpa siya na gagawin niyang magbayad si Judge Song ng pinakamahal na presyo. Pagkatapos umuwi ni Judge Song pagkatapos ng isang nakakapagod na araw, nakatanggap siya ng isang text message mula sa isang misteryosong tao. Ang nilalaman ay mga dokumento tungkol sa pagkamatay ng anak ni Presidente Kim sa isang aksidente sa kotse at mga dokumento din na may kaugnayan sa hit and run ng kanyang anak. Nangangahulugan din ito na tila may nakakaalam na ang tunay na salarin ay ang anak ni Judge Song. Sinubukan ni Judge Song na tawagan ang kabilang panig, ngunit naririnig lamang niya ang tunog ng beep. Si Judge Song ay may sakit ng ulo at nag-aalala. Samantalang ang kanyang anak ay nakikipag-usap sa isang babae. Ang babaeng ito ay walang iba kundi ang kapatid na babae ni Sang-hyun. Hindi niya ikinubli ang katotohanan at niyaya pa niya itong lumabas na parang magkasintahan. Kaya gusto mo bang lumabas at magkita? Ang mga magulang ko ay napakaabala at halos hindi ako pinamahalaan. CJ, sa isang iglap pareho silang nasa isang bar. Kumuha pa sila ng mga larawan bilang paalala. Wow, ang ganda. Simula nang pumanaw ang kanyang anak, ilang beses na pinakinggan ni Presidente Kim ang recording ng insidente at sa wakas ay natagpuan ang ilang mga pahiwati. Mula sa tunog ng paghinga sa recording, maaaring mahulaan na ang taong nagdulot ng aksidente ay may hika. Ngunit ang magnanakaw ng kotse ay walang ganitong katangian. Sa oras na ito, binanggit din ng kanyang mga tauhan na sa recording, tila malabo ang tunog at maririnig ang tunog ng error light dahil sa flat na gulong. Nais niyang pumunta sa repair shop malapit sa aksidente upang tingnan ito. Pagkatapos, natagpuan ni Presidente Kim ang repair shop na napuntahan na ni Hong at nalaman na mayroon ng isang tao na nag-imbestiga sa videotape ilang araw na ang nakalilipas. Pagkatapos nito, ang isang bahagi ng surveillance camera ay nawala. Siguradong ang taong iyon ang nagtanggal nito. Hindi na pinahirapan pa ni Presidente Kim ang may-ari ng tindahan at hiniling lamang na ilarawan niya ang hitsura ng lalaki. Hindi mo kailangang bigyan ako ng pera. Kung binigyan mo na ako, dapat tanggapin ko na. Huwag mong ipaalam sa sinuman. Sinabi mo na ang kotse na iyon ay isang nakaw na kotse, tama ba? Opo, iimbestigahan ko kung sino ang may-ari ng kotse. Ang sagot sa problema ay karaniwang nasa pinakapuso nito. Napakabobo mo. Sino ka? Ako ang anak ng car thief. Maghintay ka rito sandali. Pumunta si Chai Nyang sa Fudu gang at hiniling sa kanila na makipag-ugnayan sa kanyang ama. Umiyak siya at desperadong gusto niyang ipaghiganti ang kanyang lola at kapatid na babae. Sumigaw si Sang-tech at sinabi sa kanyang anak na kumalma siya. Ano ang ginawang mali ng kapatid mo? Tumahimik ka, bata. Pagkatapos ay nakipag-usap si Sang-tech sa boss. Ngayon ay labis na siyang hindi nasisiyahan at wala nang mawawala pa. Handa siyang harapin ang sinuman kung mapupukaw pa siya. Hindi siya mag-aatubili na pumunta upang makipagkita kay Presidente Kim at sabihin sa kanya ang lahat ng katotohanan. Sinabi niya sa boss na alagaan si Chai Nyang, huwag kang gumawa ng anumang bagay na walang ingat. Dapat ay ligtas ang aking anak. Ang biniling tauhan ni Sang-hap ay nasa tabi ng boss at nang malaman niya ang balitang ito, agad niya itong ipinaalam kay Sang-hap. Posibleng makikipagkita bukas ang magnanakaw ng kotse sa boss. Mayroon
mayroon pa akong isang bagay na kailangan kong hilingin sa iyo. Sinabi ni Sang-hap sa taong ito na ihanda siya ng baril. Kinaumagahan, si Judge Song ay naghahanda na kumain ng almusal nang biglang dumating si Sang-tech upang hanapin siya. Hindi ako isang may sakit na pusa na maaaring utusan ng sinuman. Ikaw na mapagkunwari, buksan mo ang pinto. Maganda ang bahay na ito. Karapat-dapat ka bilang isang kagalang-galang na hukom. Maging ang mga dekorasyon sa bahay ay hindi ordinaryo. Hindi kayang gawin ng ganoong klaseng malaking tao ang ganoong bagay. Direktang binigyan ni Sang-tak si Judge Song ng isang piraso ng papel na may numero ng bank card at hiningi niyang magpadala siya ng pera na sinasabi na kung siya ay masiyahan, agad siyang pupunta sa Cambodia kasama ang kanyang anak. Kung hindi siya masiyahan, pupunta siya upang hanapin si Presidente Kim. Pagkatapos nito, umalis na sana si Sang-tak, ngunit pinigilan siya ni Judge Song. Kinuha niya ang text message na ipinadala ng misteryosong tao noong nakaraang gabi at nais niyang kumpirmahin kung si Sang-tak ang nagpadala nito. Ngunit sinulyapan lamang siya nito at hindi nagsalita at tumalikod. Malinaw na ang nagpadala ng text message ay ibang tao. Sa kabilang banda, nagsagawa ang pulisya ng isang investigasyon sa tirahan ng ina ni Sang-tak at natuklasan na ang pagsabog ay sinadyang ginawa ng isang taong pumutol sa tangke ng gasolina. Pag-uwi ng may-ari ng bahay, binuksan niya ang switch ng ilaw na nagdulot ng pagsabog ng tangke ng gas at ang dahilan ng pagsabog ng bumbilya ay dahil may isang taong nagbomba ng thinner o gasolina sa loob. Kapag binuksan mo ang switch, may putok. Kasabay nito, napansin ni Presidente Kim ang mga kilos ni Judge Song. Ayon sa investigasyon ng mga tauhan, natuklasan nila na ang may-ari ng kotse ay ang biyena ni Judge Song at ang anak na babae ng matandang babae ay pumanaw na. Batay sa paglalarawan ng may-ari ng repair shop, si Judge Song ay natural na naging pangunahing suspect sa pagtanggal ng videotape. Dumating si Police Chief Lee mula sa Gangnam Police Department upang bumisita. Papasukin mo siya. Iniimbestigahan ni Police Chief Lee ang kinaroroonan ni Chai Nyang. Hinala niya na ang pagsabog ay maaaring may kaugnayan sa E1 Group, kaya si Chai Nyang ay nasa panganib. Wala akong alam. Makikipag-ugnayan kami sa iyo kung kailangan namin. Sa oras na ito, nagtatago pa rin si Chai Nyang sa Fudugang. Sinabi ng mga tauhan ng boss sa kanya na maghanda na mamayang gabi ay aalis na sila ng kanyang ama. Natutulog ka ba? Tumawag ka ba? Hindi. Mamayang gabi, ikaw at ang iyong ama ay lihim na dadalhin sa Cambodia. Kumain ka ng mabuti at hintayin mo ang tawag ng iyong ama. Napalampas ni Sang-hap ang tawag mula kay Police Chief Lee at kasabay nito, ang pulong kay Sang-tech ngayong gabi ay ipinaalam din sa kanya ng kanyang tauhan. Opo, makikipag-ugnayan ako sa iyo. Sinunod ni Judge Song ang kahilingan ni Sang-tak at kumuha ng 5 bilyong won at humingi ng tulong kay Ihwa upang ilipat ang pera. Mula nang tulungan niya ang kanyang anak na itago ang kanyang pagkakasala, pakiramdam niya ay nakulong siya sa isang walang katapusang putik at ang kanyang kalooban ay palaging mabigat. Umaasa ako na ang halagang ito ay magpapagaan sa aking pakiramdam ng pagkakasala. Kung ang perang ito ay makakatulong sa akin na mabawasan ang aking pagkakasala, siguro ay gagaan ang pakiramdam ko. Ngunit tila ayaw ng kapalaran na palayain siya at muling bumalik si Presidente Kim sa repair shop. Dala ang larawan ni Judge Song na humihiling sa may-ari na kumpirmahin. Sa huli, kinumpirma na ang taong nagtanggal ng videotape ay si Judge Song. Sigurado ako. Sinabi niya na nakikipag-date siya sa isang batang babae. Nang inspeksyonin ni Presidente Kim ang kotse, napansin niya na pinalitan ang headlight. Iminungkahi niya na ang bahagi ay marahil ay kinuha mula sa recycle na halaman ng kotse malapit sa bahay ni Judge Song. Ang mga aksyon ni Judge Song ay malapit ng mabunyag at natanggap na rin ni Sang-tech ang pera at naghahanda na siyang tumakas kasama ang kanyang anak. Nag-ayos ang boss ng bangka para sa kanila upang tahimik na tumawid sa ilog. Magkikita ang dalawa sa pier ngayong gabi. Pumunta ka sa pier ngayong gabi ng 11. Pagkatapos, tumawag ang boss kay Ihwa. Nakipag-usap na kami. Salamat sa iyong pagsisika. Pakiramdam ko ay hindi ako panatag ng walang pera. Huwag kang mag-alala, hindi ka mawawala ng bahagi. Lumubog ang gabi, pagkatapos ng masahe, narinig ni Presidente Kim mula sa may-ari ng recycle na halaman ng kotse na si Judge Song ay kumuha ng headlight para sa kanyang investigasyon. Sinabi niya na kailangan niyang kumpirmahin ang ebidensya. Kinuha niya ang lumang Honor car light cover. Lumang Honor. Ang taong tinutukoy niya ay si Judge Song. Sa oras na iyon, dumating na rin sa pier si Sang-tech at ang kanyang anak. May 4 na tao lang ba ang dumating? Ngunit ang boss ay walang balak na palayain ang mag-ama. Pagkatapos ng lahat, ang bibig ng patay ay ang pinakamahigpit. Halika, Chai Nyang. Alam mo ba kung gaano ako sinaktan? Kung gusto mong sumakay sa bangka, pumunta ka rito. Dadalhin kita roon. Kinuha ni Sang-tech ang kanyang sandata at binigyan ng pera ang kanyang anak. Sinasabi sa kanya na tumakbo muna. Habang siya ay nanatili upang pigilan ang Fudugang, umalis ka, tatay. Ang halagang ito ay sapat na upang mapalaki ka hanggang sa ikaw ay maging matanda. Chai Nyang, ngunit ang lakas ng tao ay limitado. Hindi niya kayang labanan ang tatlo, kaya nahulog si Sang-tech at umatras. Alam naming lahat na nakatanggap ka ng malaking halaga ng pera ngayon. Ito ay ipinadala sa iyo mula sa amin. Habang siya ay namamatay, lumitaw si Sang-hap at tinalo ang lahat ng mga tao na naroroon sa eksena, kasama na si Sang-tech. Ang eksenang ito ay na-video ni Chai Nyang
Yang na nagtatago sa isang sulok. Sino ang nagsabi sa aking ama na bigyan ako ng pera? Sa kabilang banda, muling nakatanggap si Judge Song ng isang text message mula sa misteryosong tao. Ang nilalaman ng text message sa pagkakataong ito ay, alam ko kung sino ang nanakit sa anak ni Presidente Kim. Biglang nakaramdam si Judge Song ng panginginig sa buong katawan at uminom lamang siya ng pampatulog upang subukang makatulog. Ngunit nang humiga siya, tumunog ang kanyang telepono. Maaari bang makipag-usap kay Judge Song? Hindi ko sinasadyang nakita ang isang napakamapanganib at mahalagang bagay. Ang nangyari sa repair shop, nakita ko ang kotse na lubhang nasira, na parang naaksidente. Lumabas na nang itinapon ni Hong ang kanyang telepono. Nakita siya ng isang mekaniko. Ang lawak ng pinsala sa kotse ay nagdulot sa kanya na maniwala na naaksidente si Hong. Pagkatapos ay hindi niya sinasadyang nakita ang isang balita sa G. Si Sang Hyun ay nasagasaan ng isang kotse. Ang panganay na anak ni Presidente Kim ay nagpahayag na tiyak na parurusahan niya ang taong nanakit sa kanyang nakababatang kapatid. Kaya tumawag siya kay Judge Song at humingi ng 1 bilyong won. Kung hindi, sasabihin niya ang bagay na ito kay Presidente Kim. Kung gusto mo akong tumahimik, alam mo na ang gagawin mo. Ngunit sa oras na ito, naimbestigahan na rin ni Presidente Kim na ang anak ni Judge Song ang nagdulot ng aksidente. Kung masyadong marami ang kailangang protektahan, ang katarungan ay wala ng halaga. Siya ang dahilan ng pagkamatay ng aking anak, ngunit gusto pa rin niyang mabuhay na parang walang nangyari. Matapos maunawaan ang lahat, tuluyan ng nawasak si Presidente Kim. Umuwi ka na. Maaari mo ba akong yakapin? Tatay, umiiyak ka ba, tatay? Nakakaramdam lang ako ng pagkakasala. Ngunit bago pa man siya makapaghiganti, natuklasan na ng pulisya ang tungkol sa panganay na anak na si Sang Ho. Hanapin mo sa kanyang bulsa. Sila ay mga miyembro ng Voodoo Gang. Ang taong ito ay ang magnanakaw ng kotse. Sa oras na ito, napanood din ng boss ang balita. Ang ilan sa kanyang mga tauhan ay patay na sa pier. Nakatanggap din si Presidente Kim ng ulat. Iyon ay si Sang Tech at ang mga tauhan ng Voodoo Gang. Ito ang pangkalahatang impormasyon. Makikipag-ugnayan ako sa iyo mamaya. Hanapin ang boss. Bago pa man makapaghanda ang boss, personal na dumating si Presidente Kim upang hanapin siya. Hindi na hinintay pa ni Presidente Kim ang matagal na paghihintay at sinabi ng boss ang isang nakakagulat na lihim. Lumabas na ang taong nagbomba sa ina at anak na babae ni Sang Tech ay hindi si Sang Ho kundi ang asawa ni Presidente Kim. Matapos marinig ito, nagulat din siya. Sa daan pabalik, naalala ni Presidente Kim ang huling beses na sinampal niya si Sang Ho ng ilang beses dahil sa bagay na ito at nagpanggap si Sang Ho na walang alam at hindi niya naintindihan kung ano ang nangyayari. Posible bang nasa likod ng lahat ng ito si Ilret Kim? Imbestigahan kung sino ang nagdulot ng apoy. Ako ang anak ni Sang Tak. Kasabay nito, ang anak ng magnanakaw ng kotse ay naghihiganti. Lumapit siya sa pulis na babae. Mamatay din ba ako? Hindi po protektahan ka ng pulisya. Ibinigay ni Chai Nyang ang video ng gabi sa pier kay Police Chief Lee. Agad na naging wanted na tao si Sang Ho. Upang makatakas mula sa batas, naghanda si Sang Ho na tumakas sa ibang bansa. Sandali lang, may problema sa pasaporte. Mabilis lang, maghintay ka sandali para kumpirmahin ko. Ngunit maraming pulis na ang nakaayos dito. Napansin niyang may mali at dali-dali siyang tumakas. Sa kabutihang palad, si Sang Ho ay may ilang kasanayan sa pakikipaglaban. Bukod pa rito, hindi marami ang mga pulis na humahabol sa kanya, kaya maswerte siyang nakatakas. Umalis ang anak na lalaki na nakatira sa Chung. Si Judge Song ay nagtatrabaho sa korte. Pumasok si Presidente Kim sa silid ni Judge Song at pagkatapos ay sa silid ng kanyang anak. Halos makita niya ang larawan ng kanyang anak na babae na kasama si Huyang. Tila may pinaplano siya. Sa oras na ito, nakatanggap siya ng balita na halos mahuli na si Sang Ho sa airport at ngayon ay inisyu na ang isang warrant of arrest. Narito na ang presidente. Sa kabilang banda, nahuli na ni Presidente Kim ang tiwala ng kanyang asawa. Pinilit niya ang lalaki, ang sunog ba ay ginawa ni Ilret Kim. Ako ang gumawa nito dahil nakita ko ang aking asawa na labis na nagdurusa. Kung makakatulong ako na maibsan ang paghihirap niya, handa akong gawin ang anumang bagay. Nang makita niya na matigas pa rin ang bibig ng lalaki, kinuha ni Presidente Kim ang isang baril. Takot na takot ang lalaki at kailangang sabihin ang katotohanan. Tatanungin kitang muli, ang asawa ko ba ang nag-utos o sarili mo lang ang gumawa nito? Inutusan ako ng aking asawa na gawin ito. Pagkatapos niyang magsalita, namatay din siya kaagad. Ngayon na nawalan na siya ng isang anak, hindi niya hahayaan na mapanganib din ang kanyang asawa at panganay na anak. Kaya upang protektahan ang kanyang pamilya, nagsimula siyang personal na lutasin ang lahat ng posibleng panganib. Ayusin mo, si Sang Ho ay may warrant of arrest sa buong lungsod. Maaari lamang siyang tumawag sa kanyang matalik na kaibigan at hilingin sa kanyang kaibigan na tulungan siyang makahanap ng isang tao upang matulungan siyang tumakas. Pareho kayong hinahanap ng presidente at ng mga miyembro ng Voodoo Gang. Kailangan kong tumakas. Tulungan mo akong alamin ang numero ng bangka. Maglilipat ako sa iyo ng 1 bilyon ngayon. Ayusin mo kaagad. Hahanapin ko. Ngunit dahil noon, siya at si Sang may malapit na relasyon, kaya nasa ilalim na rin siya ng pagsubaybay ng pulisya. Anong ginagawa mo? Nang makasakay na siya sa kotse, binalaan siya ni Police Chief Lee na kung gusto niyang mapababa ang kanyang sentensya, kailangan niyang sundin ang kanyang mga utos. Alam ko na palagi mong binibigyan ng impormasyon si Sang Ho. Kung mahuhuli ko si Kim Sang Ho, hindi ka rin makakatakas. Kung makikipagtulungan ka, lahat ng mga kasalanan na ginawa mo ay maaaring mapawalang bisa. Kaya sa gabing iyon nang maghanda si Sang Ho na tumakas, nauna nang dumating ang Coast Guard at naghihintay na lamang sa kanyang mahuli sa bitat. Korean Coast
Coast Guard, huminto kayo. Binalaan ulit kayo. Huminto kayo. Ikaw na basurang nangahas na magtaksil sa akin. Nang harapin si Police Chief Lee, kalmado pa rin si Sang-hop at sinabing tatawag siya ng abogado. Ngunit hindi siya binigyan ni Police Chief Lee ng pagkakataong ito. Hindi ito police station, kundi isang special investigation team. Hindi siguro ito legal, di ba? Pagkatapos, ipinalabas ni Police Chief Lee ang video na malinaw na nagpakita ng eksena kung saan gumawa ng aksyon si Sang-hop. Ngunit matigas pa rin ang kanyang bibig at sinabing hindi siya iyon. Inaasahan na ito ni Police Chief Lee, kaya sinabi niya ng direkta na mayroon siyang saksi. Kahit may pakpak siya, mahirap siyang makatakas kapag pumunta siya sa korte. Sa kabilang banda, pagkatapos ng isang araw ng trabaho, umuwi si Judge Song na pagod ang katawan. Pagkaupo pa lang niya sa upuan, nakita niya ang mga sigarilyo sa mesa. Nang makita niyang may mali, agad siyang pumunta sa repair shop at nais niyang makuha ang impormasyon tungkol sa saksi mula sa may-ari. Paumanhin, iyon. Ay, nanay ko. Sino ka? Hindi mo ba ako naalala? Pumunta na ako rito at nag-alok na panoorin ang kamera ng tindahan. May problema ba? May gusto akong itanong. Gusto kong malaman kung mayroon kang anumang dayuhang empleyado. Inayos niya ang kotse ko. Gusto kong personal na magpasalamat sa kanya. Anong regalo ang gusto mong ibigay? Hindi mo ba maaaring sabihin sa akin ng direkta? Siyempre, umalis na siya sa trabaho. Ngunit sinabi ng may-ari ng repair shop na ang lalaki ay matagal nang umalis sa trabaho at hindi niya alam kung saan siya nagpunta pagkatapos noon. Siya ay isang iligal na imigrante. Wala akong anumang impormasyon. Salamat. Sige, paalam. Walang pagpipilian. Umalis si Judge Song. Ngunit hindi siya tuluyang umalis at patuloy pa rin niyang pinanood ang repair shop sa araw na iyon. Totoo nga na nakita niya ang mekaniko na bumalik. Anong gagawin ko kung wala ka? Masipag ka at napakabait. Saan ka man pumunta, magtatagumpay ka. Nang umalis ang lalaki, sinundan siya ni Judge Song. Sa huli, sinundan niya siya sa isang bodega. Nakita niyang umakyat ang lalaki sa itaas at lihim din na pumasok si Judge Song. Ngunit habang tinitingnan niya ang paligid, biglang bumaba ang mekaniko. Sino ka? Paano mo nalaman na nandito ako? Paano mo nalaman ang bahay ko? Tinanong siya ni Judge Song kung magkano ang kailangan niya upang matapos ang bagay na ito. Nagsasagawa ka ng negosasyon, di ba? Magkano ang gusto mo? Mag-isip tayo ng isang paraan. Huwag nang gumawa ng isa pang hakbang. Hanapin natin ang pinakamahusay na solusyon, okay? Magkano ang kailangan mo? Hindi naging sakim ang lalaki. Inihagis niya ang kanyang armas at sinabing, mas marami, mas mabuti. Ngunit kahit papaano ay 1 bilyon. Sa ganon, kahit pumunta ako sa ibang lugar, mabubuhay ako ng walang problema sa kalahati ng aking buhay. Ngunit napakaraming pera, hindi kayang bilhin agad ni Judge Song, kung hindi na niya kailangang makipagnegosasyon. Nakita ng mekaniko na hindi kayang bayaran ng kabilang panig ang ganoong karaming pera, kaya tinulak niya ito. Banta niya kay Judge Song na kung hindi siya bibigyan ng pera, ibubunyag niya ang lahat ng kanyang mga lihim. Nang malapit na siyang hindi makahinga, may isang pumasok mula sa labas. Siya ang bodyguard ni Chairman Kim. Ikaw ba, Iva? Ang mekaniko ay hindi makabangon dahil kay Ben pagkatapos nasaksihan ni Judge Song ang isang napakateribling tanawin. Hinila siya ng bodyguard at pinababa sa harap ni Chairman Kim. Ang aking anak ay 21 taong gulang ngayong taon. Binigyan ko siya ng motorsiklo. Sinabi niya na kahit saan siya pumunta ay masaya at interesante. Ngunit pinatay mo siya. Ngunit nang inisip niya na natuklasan niya na ang kanyang anak ang salarin, hindi inaasahan na unawaan ni Chairman Kim na si Judge Song ang sanhi ng aksidente. Sinamantala ni Judge Song ang pagkakataon at inamin na siya ang taong pumatay sa kanyang anak. Pagkatapos ay kinuha ni Chairman Kim ang kanyang baril. Maghanda upang ipaghiganti ang kanyang anak. Ang malakas na pagnanais ni Judge Song na mabuhay ay nagbigay sa kanya ng paraan upang makatakas. Sinabi niya na si Sang-hop ay kinuha kaninang umaga dahil sa hinala na pumatay siya ng 3 tao. Sa huli, gusto niyang tumakas mula sa bansa. At sa mga krimen na iyon, sapat na iyon upang siya ay makulong sa buong buhay niya. Ngunit sa ngayon, siya lang ang makapagliligtas sa anak ni Chairman Kim. Bagamat labis siyang nagalit, ayaw ni Chairman Kim na mawala ang kanyang huling anak. Kung gagawin mo sa akin ngayon, maaari mong mawala ang iyong huling anak. Walang mapagbuntunan ng galit si Chairman Kim, kaya't paulit-ulit siyang nagpaputok sa likod. Ngunit wala siyang intensyon na patawarin si Judge Song. Ibinigay ni Chairman Kim ang baril sa kanya at inutusan siyang patayin ang mekaniko sa likod. Sa ganon, mahawakan niya si Judge Song sa tuktok. Tumingin si Judge Song sa baril sa kanyang kamay. Siguro nakalimutan niya na siya ay isang respetadong hukom. Dahil ang kanyang anak ay walang paraan upang umatras, ngayon ay maaari lamang siyang magpatuloy. Kung sakripisyo ko ang aking sarili, ano ang mangyayari? Ano ang gagawin mo? Hindi ba't ikaw ay isang hukom? Anak, tuparin mo ang iyong pangako. Upang takpan ang mga krimen ng kanyang anak, walang pag-aalinlangang pinatay ni Judge Song ang tao sa harap ni Chairman Kim. Siya ay naging alipin na nagtatrabaho para sa kanya. Ganyan ka rin ba kayabang nang pinatay mo ang aking anak? Ano ang susunod na gagawin? Maging masaya ka at tulungan ang nakatatandang anak ni Chairman Kim na makatakas sa parusa. Una, naghanap si Judge Song kay Police Lee na may magandang relasyon sa kanya. May problema ba? Curious lang ako sa sitwasyon ngayon. Maaari ba akong pumunta at makita siya? Humiling si Judge Song kay Police Lee na dalhin siya kay Sang-hop. Alam mo ba kung ano ang
kinasuhan mo. Hindi ko alam. Nang makita na kailangan niyang bigyan ng hustisya ang ganitong klaseng scum, labis na nagdusa si Judge Sung. Umuwi siya at uminom upang gumaan ang pakiramdam. Biglang bumalik sa bahay ang kanyang anak. Nag-aatubili si Judge Sung na sabihin ang kanyang mga hinanakit sa kanyang puso, ngunit ayaw niyang makita ang kanyang anak na nalulumbay at nag-aalala. Sa pagkakataong ito, tumawag si Police Lee at sinabing tapos na ang investigasyon. Babalik na siya sa istasyon ng pulisya upang endorso ang kaso sa hukuman. Nagtaka si Judge Sung kung sino ang pampublikong taga-usig na namamahala. Ibinunyag ni Soyaw na unang ibibigay ito kay Prosecutor Kang. Si Soyaw ay ang taong naglantad ng katiwalian sa opisina ng pampublikong taga-usig 5 taon na ang nakakaraan at dinala si Chairman Kim sa korte. Sa makatuwid, hindi siya isang pampublikong taga-usig na makontrol sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan at relasyon. Sa pagkakataong ito, si Sang-hap ay sasampahan ng kaso ni Prosecutor Kang. Pagkatapos, hahatulan siya ni Judge Sung. Sa ganon, si Sang-hap ay mapaparusahan ng nararapat ng batas. Hinahanap ni Judge Sung kung nakuha niya ang paglilitis. Sinabi ni Police Lee na hindi pa, si Sang-hap ay nananatiling tahimik. Mabuti na lang, hindi lang niya nakuha ang footage ng eksena, kundi mayroon din siyang testigo. Bagaman hindi pa niya nahanap ang baril na ginamit niya, ang dalawang bagay na ito ay sapat na upang hindi makalabas si Sang-hap sa korte. Ano, Kim, naramdaman na ba ni Sang-hap ang paparating na kapahamakan? Matapos malaman ni Judge Sung na ang pulisya ay nasa lungsod, agad niyang hinanap si Chairman Kim upang iulat ang sitwasyon. Ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi optimistiko. Kailangan nilang mahanap ang baril sa eksena bago ito mahanap ng pulisya. Agad na nagpunta si Chairman Kim sa teritoryo ng dakilang kapatid na babae. Sa sandaling magkita, hinanap agad niya ang isang lalaki na nagngangalang Subin, ang mastermind sa pagbebenta ng baril kay Sang-hap at isang miyembro ng gang ng malaking kapatid na babae. Tila ayaw makipagtulungan ng malaking kapatid na babae. Nang mamatay ang aking anak, tinulungan mo akong itago ang katotohanan at lumikha ng huwad na ebidensya. Orihinal, lahat ng tao dito ay dapat napatay na. Akala ko, bilang chairman ng AE1, respetado ako at naniniwala na mayroon pa ring hustisya sa mundo. Matapos sabihin ni Chairman Kim ang mga masasamang salitang iyon, tumayo siya at umalis. Gusto kong magulat sa pulisya. Hindi ba't may kaso na naganap sa Eskinita ilang araw na ang nakalipas? Sa gitna nito, biglang pumunta ang isang lalaki sa istasyon ng pulisya. Upang magulat, sinabing nakakita siya ng isang tao na may dalang baril sa pantalan ilang araw na ang nakalipas. Gusto ni Police Lee na kumpirmahin niya kung si Sang-hap iyon, ngunit ang sagot ng lalaki ay napakamalabo, sinasabing napakadilim noong araw na iyon at tila hindi si Sang-hap ang salarin. Sino ang nagpadala sa iyo upang dalhin si Sang-hap sa korte? Nagpadala si Police Lee ng mga tao sa lahat ng dako upang arestuhin ang mga nagbebenta ng mainit na paninda. Sa wakas ay natagpuan din niya ang lalaki na nagngangalang Subin. Natagpuan namin ang tirahan ni Subin at papunta na kami doon. Ngunit nang makarating kami sa kanyang lugar, nakita namin siyang nagtatanim ng puno sa likod ng kanyang bahay. Alam ni Police Lee na ito ay isang gimmick ni Chairman Kim. Nag-aalab ang galit sa kanyang puso. Pagkatapos ay nagpunta siya upang makita si Judge Sung at sinabi na makikita niya si Prosecutor Kang bukas. Ibinigay ni Soyaw ang kaso ni Sang-hap sa opisina ng taga-usig. Dapat nating gawin ang lahat upang si Sang-hap ay masentensyahan ng habang buhay na pagkabilanggo. Kung mas nagsikap ako, baka walang sinuman ang mamamatay. Kahit na ito ay E1 group, dapat itong parusahan. Judge Sung, iginagalang kita dahil kahit nabantaan ka ng E1 group, hindi ka natinag. Ang mga salitang ito ay nagpagulo kay Judge Sung. Nalilito ako. Tinatawag ako ng lahat na Police Lee, ngunit pakiramdam ko, hindi ako karapat-dapat na maging pulis. Tumawag ka na ba ng driver? Opo. Nang umalis sila, isinakay ni Judge Sung si Police Lee sa kotse, ngunit napansin niya na kakaiba ang tingin ng driver. Balak niyang tumawag at magpaalala. Ngunit patay ang telepono ni Police Lee. Dito, pumunta si Chairman Kim sa libingan ng kanyang bunsong anak, puno ng pagkakonsensya at pagkabalisa. Bagaman sa loob ng maraming taon ay hindi niya pinahahalagahan ang kanyang panganay na anak, hindi lamang dahil ang relasyon ni Sang-hap at ng kanyang ina ay parang apoy at tubig, kundi ang kanyang personalidad ay parehong-pareho sa kanyang malalim na ama sa lipunan na may napakamalupit na mga pamamaraan. Nandito na si Papa. Ang mga walang hiyang ito ay naglakas loob na magsalita ng masama sa likod ko. Napakatapang nila. Ngunit dahil ngayon ay isa na lang ang natitirang anak, kinailangan ni Chairman Kim na pansamantalang isantabi ang kanyang galit upang matulungan ni Judge Sung ang kanyang panganay na anak na makatakas sa parusa. Tila wala si Police Lee sa bahay. Samantala, hindi makontak ni Judge Sung si Police Lee. Pumasok siya sa bahay niya at nakita ang bahay na magulo. Agad niyang napagtanto na si Chairman Kim ang gumawa nito. Pagkatapos ay hindi niya pinansin ang kanyang imahe at hinarang ang kotse ni Chairman Kim sa gitna ng daan. Ano ang ginagawa mo? Hindi ba't sinabi ko na gagawin ko ito depende sa sitwasyon? Ano ang maling ginawa ni Police Lee? Sa tingin mo, pinahihintulutan ka ng mundong ito na gawin ang anumang gusto mo? Lahat ay dapat sumunod sa mga alituntunin ng kung ano ang maaaring gawin at kung ano ang hindi maaaring gawin. Ako, si Judge Sung, dahil sa aking bastos na pag-ugali, dinala ako sa isang inabandunang bodega at lubhang binugbog. Hindi ako natatakot na harapin ka at makulong. Ngayon, umasa ka lang sa batas para gawin ito. Pagkatapos niyang umuwi, siya ay nanginginig na nakahiga sa kama. Sa wakas, gumawa siya ng matapang na desisyon. Mayroon akong isang mahalagang bagay
bagay na gusto kong talakayin sa iyo. Walang pagpipilian si Judge Sung kundi lihim na makipagkita sa mambabatas. Bakit ganoon ang iyong itsura? Halika rito sandali. Pagkatapos ay sinabi niya ang lahat ng mga kaganapan na naganap kamakailan. Alam ni Judge Sung na kahit na sa huli ay tulungan niya si Sang-hop na makatakas sa parusa, hindi siya madaling patatawarin ni Chairman Kim. Siguradong ganoon, siya ay si Chairman Kim. Sa makatuwid, kailangan din niyang humanap ng paraan upang makatakas. Humanap ng paraan upang mabuhay pagkatapos ng kaso. Pagkatapos ay pumunta ang mambabatas upang makita ang dakilang kapatid na babae at sinabi na ngayon sila ay nasa parehong bangka. Kung ayaw niyang hawakan siya ni Chairman Kim, may isang paraan na lang. Iyon ay tulungan si Judge Sung na makapasok sa Blue House. Samantalahin ang pagkakataong ito, makakapasok si Judge Sung sa Blue House. Dahil hindi pa rin alam ang kinaroroonan ni Police Lee, ang kaso ni Sang-hop ay kinuha ng ibang tao. Siyempre, ang mga dokumentong ipinadala kay Prosecutor Kang So-young ay may kulang. Si Prosecutor Kang mismo ang pumunta sa istasyon ng pulisya upang ipaalam sa kanila ang nawawalang mga dokumento tungkol sa kaso na nangyari sa panahon ng investigasyon. Ngunit ang mga tao sa istasyon ng pulisya ay gusto lang itong gawin ng mabilis. Nakakainis talaga ang mga pulis na ito. Si Prosecutor Kang ay walang pagpipilian kundi pumunta mismo upang makipagkita kay Chairman Kim. Hindi niya inaasahan na mahaharangan siya sa pintuan. Saan kayo galing? Napakawerdo ko, si Prosecutor Kang So-young. Dalhin mo sa akin ang chairman mo. Kailangan ko bang maglabas ng bagong arrest warrant para makapasok? Sa oras na ito, si Chairman Kim ay kumakain ng hapunan sa loob. Nakita niya na ang kanyang anak na babae ay nagpapayat kamakailan, kaya nagtanong siya ng may pagtataka kung mayroon na siyang kasintahan. Nagpapayat ka ba, Kim Yun? Hindi po. Mayroon ka na bang kasintahan? Hindi po. Nakita ang kanyang asawa na ngumiti, agad na nagbago ang mukha ni Kim. Tunay na isang masayang hapunan. Lagi ka nang nakangiti kamakailan. Nakalimutan mo na ba ang ating sanghayo? Nang marinig ni Chairman Kim ang mga salitang ito, labis siyang nasaktan. Pagkatapos ng hapunan, nakipagkita siya kay Prosecutor Kang. Ang kabilang panig ay nagsalita ng napaka-impassion. Humihingi ako ng paumanhin para sa nangyari sa iyong anak. Maraming mga trahedya ang naganap matapos mamatay ang iyong anak. Iimbestigahan ko ng maigi ang bawat isa sa mga kasong ito. Sa tingin mo, gaano karaming bagay sa mundong ito ang kaya mong baguhin? Ako ay isang taga-usig na makatarungan. Gaano karami sa mundo ang maaari kong protektahan? Nakita ang kabilang panig na napaka-arogante pa rin. Umalis si Prosecutor Kang na hindi nasisiyahan. Isang masamang narcissist. May isang taong gustong makipagkita sa iyo. Mayroon siyang impormasyon tungkol sa D0. Nang makasakay sa kotse, nakatanggap siya ng imbitasyon na makipagkita sa malaking kapatid na babae. Narinig kong mayroon kang gustong sabihin sa akin. Tila mayroong misteryo sa likod ng kasong ito. Pati na ang lahat ng uri ng masasamang espiritu ay nasasangkot. Hiniling pa sa akin na personal na pumunta para makipagkita. Hindi ako masaya. Hanggat ito ay isang bagay na makakahuli kay Chairman Kim, malaking tulong ito sa iyo, di ba? Ang kapakipakinabang na impormasyon na sinabi ng malaking kapatid na babae ay ang pag-aayos ng kanyang mga tauhan na pumunta sa istasyon ng pulisya upang ibunyag na ang paghihiwalay ng ina at anak na babae ni Sang-hop ay sinadya. Tulungan ng pulisya na sundan ang mga pahiwatig at arestuhin ang dalawang suspect. Mula sa kanilang mga pahayag, natukoy na si Kim ang nasa likod nito. Ako si Prosecutor Kang So-young. Nandito na ang taga-usig, Kim. Dala-dala ni Prosecutor Kang ang isang arrest warrant at inaresto si Kim. Mayroon kaming sapat na ebidensya. Kasabay nito, nakatanggap din si Chairman Kim ng isang tumpok ng mga larawan at natuklasan na may ginagawang lihim si Judge Sung. Kaya galit siyang pumunta upang makita si Judge Sung at inihagis ang mga larawang ito sa harap niya. Tinatanong kung ano ang kanyang relasyon sa mambabatas, sa malaking kapatid na babae, sa pudugang at sa taga-usi. At ano pa ang binabalak mo? Sa pagtingin sa mga larawang ito, parang ikaw ang nakaisip ng ideyang iyon, di ba? Ngunit bago pa niya marinig ang sagot, nakatanggap si Chairman Kim ng balita na may nangyari sa kanyang asawa. Agad siyang tumitig kay Judge Sung. Malapit na ring magsimula ang labanan sa pagitan ng dalawa. Bago iyon, upang makatakas sa mga espiya na inilagay ng kaaway, pumunta si Judge Sung sa gift upang humanap ng pagkakataon. Hindi niya inaasahan na matutuklasan siya ng katulong ni Chairman Kim. Hinawakan ng katulong ang kanyang kwelyo. Mag-ingat na huwag gumawa ng walang kabuluhang bagay, ngunit tila minaliit niya ang matandang lobo na si Judge Sung. O kaya itulungan mo na lang akong mamatay para makahanap siya ng solusyon. Ang aking dignidad at kredibilidad ay mas mahalaga sa akin. Alam ng katulong na kung may mangyari sa kanya, hindi rin makakatakas si Sang-hop sa parusa, kaya dinala niya siya upang makita si Chairman Kim. Maaari ko ring aminin na ako ang salarin. Mas mabuti pang mamatay ng may dignidad. Naglabas si Chairman Kim ng baril upang ipakita ang kanyang kapangyarihan at itinutok ito sa ulo ni Judge Sung. Tinitingnan ko ang sakripisyo bilang isang bagay na kasinggaan ng isang balahibo, tulad ng hindi ka natatakot. Lumapit ang katulong upang payuhan siyang kumalma. Nawala ba ang iyong dignidad? Mayroon ka pa bang mukha na sabihin iyon? Kung naranasan mo ang sakit ko, kaya mo pa bang sabihin iyon? Sa tingin mo, kaya mo? Ang kilos na ito ay nagpatigil at nanginginig kay Judge Sung. Bumalik sa korte, sinunod niya ang utos na palayain si Kim. Ang iyong desisyon ay napakamatalino. Aayusin ko
agad. Ang lahat ay naayos na. Saan ka pupunta? Gusto kong mag-ehersisyo ng kaunti. Ngunit dahil sinusundan pa rin siya ng mga tagamanman, si Judge Sung ay walang pagpipilian kundi bumalik sa Gifi. Matapos siyang magpalit, sumakay siya sa isang kotse at tumawag kay Mambabatas Yong. Humihiling na magkita sa loob ng 30 minuto. Dito, pinalaya si Elihis Kim at pumunta kasama ang kanyang asawa sa libingan ng kanyang anak. Nagsusumbong siya sa kanyang asawa na siya ay walang silbi, na hanggang ngayon ay hindi pa niya napapabayaran ang mga kaaway na pumatay sa kanilang anak. Niyakap ni Chairman Kim ang kanyang asawa ng may awa at tinanong kung mas gumaan ba ang pakiramdam niya matapos niyang saktan ang mga inosenteng matatanda at bata. Gumaan ba ang pakiramdam mo sa paggawa niyan? Siguradong hindi. Walang anumang bagay sa mundong ito ang makakapag-aliw sa iyo ngayon. Pinayuhan ni Chairman Kim ang kanyang asawa na huwag nang gumawa ng mga walang kabuluhang bagay. Huwag mong gawing mas komplikado ang mga bagay. Nang marinig ito ng kanyang asawa, kumirot ang kanyang puso. Ang kanyang nararamdaman sa oras na ito ay hindi maipaliwanag. Dumating si Judge Sung sa tagpuan, binuksan ang pinto at nakita na naroon din ang malaking kapatid na babae. Sinabi ni Mambabatas Yong na nasa daan pa siya. Nandyan na ba si Judge Sung? Hindi ka pa dumarating. Pasensya na, malapit na ako. Parating na siya. Ngayon, ang tatlong tao ay nasa parehong bangka. Upang makatakas sa kontrol ni Chairman Kim, gusto ng dalawang tao na tulungan si Judge Sung na makapasok sa Blue House. At ang kailangan ni Judge Sung na gawin ay hatulan si Sang-hap sa korte. Sa ganitong paraan, maaari siyang umupo sa posisyon ng pinuno ng hukuman bilang isang tapat na hukom na nakikipaglaban sa mga masasamang puwersa. Sa oras na iyon, kahit na si Chairman Kim ay napakalakas, hindi niya siya magalaw. Ngunit hindi nila alam na natuklasan na ang kanilang plano. Kinuhaan ng litrato ng tagamanman ang 3 peres ng sapatos sa pintuan. Pagkatapos, nagulat siya sa katulong ni Chairman Kim. Agad na nagdala ng mga tao ang katulong at dumating. Okay, alam ko na. Mauuna na ako. Naghahanda ng umalis si Judge Sung nang makita niya ang maraming kotse sa bakuran. Nag-ingat siya, tumakas agad at pinaalalahanan ang dalawang iba pa na gumawa ng kanilang sariling mga plano. Nang dumating ang katulong, wala na si Judge Sung sa loob. Sino ang nandito kanina? Malinaw na mayroong 3 tao. Saan na ang isa pa? Ang 2 tao ay umupo at nagkunwari na walang alam. Ang katulong ay walang pagpipilian kundi hayaan ang kanyang mga tao na maghanap. Mabuti na lang at nakatakas si Judge Sung sa likod na pinto. Tumakbo siya pabalik sa GSA. Pagkatapos niyang magpalit ng damit, lumakad siya ng kalmado sa harap ng tagamanman. Akala ni Judge Sung ay nakaligtas na siya sa panganib. Hindi inaasahan, pagdating niya sa bahay, nakita niya si Chairman Kim na nakaupo sa upuan. Natakot siya. Saan ka pumunta? Kung gumawa ka ng isang bagay na hindi masabi, kung gayon ay may mangyayari na hindi mo kayang tiisin. Bago pa makasagot si Judge Sung, dumating ang kanyang anak sa bahay. Nakita ito ni Chairman Kim, kaya hindi na siya nagtagal at tumayo upang umalis. Ngunit pagdating niya sa pinto, nakita niya ang puting sapatos na pampalakasan. Binuksan niya ang larawan upang tingnan at agad na kinumpirma na si Judge Sung ay nakipagkita sa 2 tao. Kaya agad na inutusan ni Chairman Kim ang kanyang katulong na magpadala ng mga tao sa teritoryo ng dakilang kapatid na babae. Sa loob lamang ng isang sandali, ang lupa ay puno na ng dugo. Walang sinuman, lalaki, babae, matanda o bata ang nakatakas. Sa pagiging saksi sa pagkasira ng lugar na binuo niya sa loob ng maraming taon, galit at desperado ang malaking kapatid na babae. Sa kabilang banda, hindi rin nakatakas si Mambabatas Yong sa pambubugbog. Siya ay pinagpapasapasahan ng mga alipores. Nilalayo ng katulong na pilitin siya na magbigay ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon, ngunit hindi siya nagsalita. Dahil kumpara sa sakit na ito, alam niya na kapag nabunyag ang plano, wala nang pagkakataon ang 3 tao na maghintay. Alam mo ba kung sino kami? Pagkatapos ay tinawagan ng katulong si Judge Sung upang kunin si Mambabatas Yong. Ngunit hindi lang iyon ang mga taktika ni Chairman Kim. Upang parusahan si Judge Sung sa kanyang pagtataksil, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na itapon ang isang tao sa tabi ng ilog. Siya ay isang iligal na manggagawa na pinatay ni Judge Sung noon. 6 oras 30 minuto ngayong umaga, napanood ni Judge Sung ang balita at hindi makalma. Sa pagkakataong ito, nagpadala pa si Chairman Kim ng isang video na siyang buong proseso ng pagpatay ni Judge Sung sa manggagawa. Bukod pa rito, may isa pang bagay na hindi inaasahan ni Judge Sung at iyon ay ang kanyang anak ay nakikipag-date sa bunsong anak ni Chairman Kim. Dito, ang kwento ay nagkaroon ng isang twist. Sadya ni Goyang na makipag-ugnayan sa anak ni Chairman Kim upang ipaghiganti ang kanyang namatay na ina. 2 taon na ang nakalipas, ang kanyang ina ay sinunog ni Sang-hap habang nagbubuluntaryo. Sa huli, namatay siya dahil sa depression. Ngunit dahil kayang takpan ni Chairman Kim ang langit gamit ang isang kamay, malaya pa rin si Sang-hap sa batas. Akala ni Goyang na kayang parusahan ng kanyang ama na isang hukom ang salarin. Ang resulta, wala siyang ginawa. Dahil dito, minsan ay pinili niyang uminom ng sleeping pills at tapusin ang kanyang buhay. Mabuti na lang at naisalba siya sa oras upang maiwasan ang trahedya. Kung hindi ka makatulog, kailangan mo lang uminom ng isang sleeping pill. Hindi mo kailangang mag-aral. Maghanap ng isang bagay na kawin
wili-wili na gagawin. Maaari ka ring uminom kasama ang mga kaibigan hanggang sa gabi. Huwag nang gumawa ng mga walang kabuluhang bagay. Siguro malungkot si Mama, hindi mo kasalanan, hindi natin kayang protektahan si Mama. Bumalik sa kasalukuyan. Matapos panoorin ni Judge Song ang video, tinawag siya ni Chairman Kim sa mansyon. Agad siyang binalaan na sapat na ang isang gabi upang maunawaan ang lahat ng mga balak ni Judge Song na may implikasyon na huwag nang maglaro. Kailangan niyang sundin ang plano at magpasya na si Sang-hap ay inosente. Akala mo, sa pag-iisip lang, matatalo mo na ako. Huwag kang maniwala sa pag-asa. Ang dapat mong paniwalaan ay ang takot. Ilang araw pagkatapos, nagsimula na ang pagdinig sa kaso ni Sang-hap. Ang lahat ng ebidensya na ibinigay ni Prosecutor Kang So-young ay hindi direkta. Naniniwala siya na ginawa ni Sang-hap ang lahat ng ito upang ipaghiganti ang kanyang nakababatang kapatid. Nahulaan niya na siya ang salarin na pumatay sa 4 na tao sa pantalan. Ito ay malinaw na isang paghihiganti. Halika't simulan ang pagtatalo. Ang abogado ng depensa ay umaasa sa butas na ito. Sinasabing walang sapat na ebidensya. Umaasang idedeklara ng korte na walang sala ang akusado. Ang problema sa ebidensya ay nagtutulak ito ng mga butas. Kung gagamitin lamang ito para magkonbikto, napipilitan ang akusado. Mula sa perspektiba ng inosente, ang aking kliyente ay hindi suspetsado pagkatapos ng unang pagdinig sa korte. Nang matapos na ang hukom, natuklasan niyang sinusundan pa rin siya ng mga tauhan ni Chairman Kim. Nasaan si Hong ngayon? Si Hong ay nakikipag-date sa anak na babae ng isang crime boss. Maaaring makita na ang kanilang relasyon ay napakalapit na. Sinabihan lang siya ng kanyang ama na umuwi ng maaga. Pupunta lang ako sa banyo saglit. Habang papunta si Kim Yun sa banyo, biglang lumitaw si Aphis Kim at umupo sa harapan ni Hong. Ikaw ay isang may. Ako ang ina ni Kim Yun. Hindi ko inaasahan na dumating si Aphis Kim upang pasalamatan ang iyong paglitaw. Dahil si Kim Yun ay nagkasakit at naging tulad ng isang 10 taong gulang na bata na hindi makatakas sa sakit ng pagkawala ng kanyang kapatid na lalaki. Araw-araw, siya ay nag-iyakan at nalulumbay at ngayon ay masaya na siyang nakangiti. Ang batang babae ay ngumingiti ng napakasaya at tila gusto kanya. Umaasa ako na si Kim Yun ay makatakas sa sakit ng pagkawala ng kanyang kapatid. Umaasa si Aphis Kim na si Hong ay maging tapat sa kanyang anak na babae at sabay-sabay na nagbabala. Kung sa tingin mo ang bata ay bata pa at ginagamit mo lang siya para sa kasiyahan, magbabayad ka ng iyong buhay. Dapat mong tiyakin na ang batang babae ay mapanatili ang kanyang ngiti ngayon. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng takot kay Hong. Halos magkasakit sa hika. Bakit ka nandito, ma? Naglalakad lang ako. Ang gwapong nobyo mo, bisitahin mo siya sa bahay, ha? Opo. Sa gabi, habang kumakain, sinabi ng hukom sa kanyang anak na magtago muna. Ang sitwasyon ngayon ay hindi matatag. Pumunta ka muna sa Amerika. Kapag naresolve ako na ang problema, makikipag-ugnayan ako sa iyo. Umaasa ako na susundin mo ang sinasabi ko. Nang marinig ito, biglang nagalit si Ko Hyang. Ang sama ng loob na naipon ng mag-ama sa loob ng maraming taon ay sumabog. Naramdaman ni Ko Hyang na tiyak na naimpluwensyahan ni Chairman Kim ang kanyang ama. Binantaan ka ba niya? Gusto ba niyang idineklara mo si Kim Sang-hap na walang sala, di ba? Tama na. Kung totoo iyan, pupuntahan ko ngayon si Chairman Kim at sasabihin ang lahat. Sabihin mo sa kanya na sinaktan ko ang kanyang anak. Bakit ka nakikialam sa paglilitis? Dahil sinaktan ng taong iyon ang nanay ko. Nagulat ang hukom at hindi maiwasang magduda, ang kaso ng aking anak ay sinadya. Ngunit pagkatapos ay mabilis niyang itinanggi. Sinadya ang pag-iisip na ito. Hindi mo malalaman kung kailan siya dadaan doon. Paano kung sinadya mo? Matapos hampasin ang kanyang anak, nagsisi ang hukom. Ngunit hindi niya pinahintulutan na mangyari ang kanyang hinala dahil anumang oras ngayon, maaaring mayroong isang tauhan ni Chairman Kim na nakikinig. Ngunit nagkamali sa pagkakaintindi si Hong. Ang ama ay mag-isa na nagtago sa kwarto. Maaga sa susunod na umaga, hindi natulog ang hukom magdamag. Medyo nag-alala para kay Hyuang, ngunit nang buksan niya ang pinto ng kwarto, nalaman niyang wala siya sa loob. Kaya't nag-iwan na lang siya ng voice message, nag-aalala ako para sa iyo. Kung matanggap mo ang mensahe, mag-text ka o tumawag sa akin. Lumabas ang hukom at sumakay sa isang taxi sa kalsada. Ngunit hindi niya inaasahan na ang driver ng taxi ay isang nakamaskara na leader. Upang maghiganti sa pagkasira ng kanyang gang, pinilit niyang pumunta dito sa kabila ng panganib. Ano ang susunod na gagawin? Sinaktan mo ako at muntik na akong mamatay. Ano ang susunod mong gagawin? Ngunit ang isip ng hukom ay magulo rin. Wala siyang magawa. Nang marinig ito, tiningnan siya ng leader at sinabing, ano man ang mangyari, patay na rin lang naman kaya. Subukan mong sumugal. Tanging kapag napatunayan na nagkasala si Sang-hap, mapipigilan si Chairman Kim. Idineklara si Kim Sang-hap na nagkasala. Ang mga walang alalahanin ang mananalo sa laro. Hanggat ang isang tao ay maaaring parusahan sa pamamagitan ng batas, dakpin silang lahat. Ang pag-iisip na ito ay tila nagising sa hukom. Sa ikalawang pagdinig sa korte, biglang binago ng saksi ang kanyang pahayag. Sinabing napakadilim noon at hindi niya matukoy kung si Kim Sang-hap ba ang nasa pantalan. Sinabi mong ang pumatay ay ang taong nakaupo doon. Napakadilim noon kaya hindi ko makita ang mukha niya. Hindi ko nakita ng malinaw. Naging dehado si Prosecutor Kang. Nag-alala ang hukom para sa kanya. Kaya't siya
Ginamit niya ang pagkakataon upang magtanong nasaan ang pulis na namamahala sa kasong ito. Nasaan na ngayon ang pulis na namamahala sa kaso? Nawawala na siya. Sa gabi, umuwi ang hukom at hindi pa rin nakakatanggap ng text mula kay Hong, kaya't wala siyang magawa kundi humingi ng tulong sa isang kakilalang pulis para subaybayan ang lokasyon ng kanyang telepono. Gayunpaman, ang buong pag-uusap ay na-eavesdrop ng isang tagapagmanman. Wala akong alam na problema. Syempre, alam ko, ang pagiging ganoon mo ay nag-aalala sa akin. Gusto niyang hanapin mo ang kanyang anak para tulungan ako. Okay. Maraming salamat. Agad na iniulat ng tagapagmanman ang bagay na ito sa crime boss na si Chairman Kim. Kanina, gumawa ang hukom ng kakaibang kahilingan kay Police Lee. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap ang hukom ng tawag sa telepono. Hinahanap mo ang iyong anak, tama? Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Dinala siya sa isang maliit na parke malapit sa universidad. Mula sa tingin ni Chairman Kim, si Hong ay nakaupo kasama si Kim Yun sa convenience store sa tapat. Sa ganitong sensitibong sandali, nagtataka si Chairman Kim kung bakit ang anak ng hukom ay kasama ng kanyang anak na babae. Nang marinig ang tanong na ito, agad na lumuhod ang hukom. Ano man ang mangyari, pipigilan ko silang magkita muli. Tiyak na gusto ng aking Kim Yun ang batang lalaking iyon. Ngayon lang ako nakakita sa kanya nang umiti ng napakasaya kamakailan. Ngunit nakakalungkot, anak mo siya. Siguraduhin kong magiging walang sala ang resulta ng paglilitis. Huwag mong saktan ang aking anak. Kaya pala ang isang taong tulad mo ay marunong ding maging ama. Hindi nagsalita si Chairman Kim. Inisip ng hukom na pumayag na siya at pagkatapos ay pumasok sa convenience store at hinila palabas ang dalawang bata. Paano nalaman ni Daddy na nandito ako? Sinabi ni Hoyaw na napakabait mo. Kaya, huwag mo siyang saktan, okay? Hindi ko gagawin iyon. Mabuti naman, dumating na ang mga tauhan ng kumpanya ng tatay mo para sunduin ka. Sumakay ka sa kotse na iyon at umuwi ka na. Sa labas, tila inihahatid niya ang babae pa uwi. Ngunit sa totoo lang, nais niyang ipahiwatig sa kanyang anak anong klaseng pagkatao ang babaeng kasama mo. Ngunit hindi alam ng hukom na matagal nang alam ni Hoyaw ang pagkatao ng bawat isa. Alam ko, sadya ba kitang nakipag-date sa batang babaeng iyon? Siguradong hindi. Ang pakikipag-date natin ay nagkataon lang, tama ba? Hindi nagsalita si Hoyaw, lumapit siya at niyakap ang kanyang ama. Paumanhin, hindi ko na siya ipagpapatuloy. Wag ito ang katotohanan. Bakit kagabi na? Nakipagkita ka ba sa nobyo mo? Mabilis na dumating ang ikatlong pagdinig sa korte. Ang hukom ay tila nasasakal at nanatiling tahimik sa korte, na tila sinasadya niyang suportahan ang abogado ni Sang-hak. Kung magpapatuloy ito, maaaring maging walang sala si Sang-hak. Ngunit biglang iminungkahi ni Kang Soyaw na tumestigo si Police Lee, ang pulis na namamahala sa kaso. Kinakabahan siyang muli. Nang lumitaw si Police Lee sa korte, agad na bumaligtad ang kaso ng 180 degrees. Dahil ang mahalagang saksi na si Jin-an ay protektado niya. Sino si Jin-an? Si Jin-an ay ang anak ni Sang-tak. Nakita niya mismo ang kanyang ama na sinaktan at kinunan pa niya ng video bilang ebidensya. Tila magiging isang mahalagang saksi siya sa korte. Maaari bang tumestigo ang isang nakasaksi sa korte? Naman, inihayag ni Prosecutor Kang sa huling pagdinig sa korte na ipapakita nila si Jin-an bilang saksi. Imbitahan natin si Lee Jin-an, ang nakasaksi sa pinangyarihan, para tumestigo. Agad na nabuwag ang plano ng hukom. Sumasang-ayon ako. Matapos ang pagdinig sa korte, tumawag si Chairman Kim. Ano ang plano mo? Pipilitin kong hanapin ang kabilang panig. Hindi na makapaghintay si Chairman Kim, kaya't agad siyang nag-imbestiga. Ang batang si Jin-an ay nasa tabi ni Police Lee. Aalamin ko agad, ang numerong iyong tinawagan ay pansamantalang hindi maabot. Kinabukasan, hindi maabot ni Kim Yun si Hong kahit anong gawin niya. Sinadya niyang iwasan siya kahit na pumunta siya sa bahay nito. Kaya't naghintay na lang siya sa library kung saan sila madalas magpunta. Kuya Hong, tumawag ako ng maraming beses pero hindi mo sinasagot. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Miss na miss kita at nag-aalala ako para sa iyo. Bakit mo ginagawa ito, Kuya Hong? Pinariringgan ni Hoyaw na ginalaw ng ama ni Kim Yun ang kanyang ama. Kung patuloy pa rin tayong magkikita, baka mapatay ang tatay ko. Kung malalaman ng lahat na nag-date tayo, baka mapatay ang tatay ko, kaya umalis ka na. Nang malaman ni Kim Yun ang katotohanan, tuluyan siyang nasira. Ayaw niyang maniwala na ganoon ang uri ng tao ang kanyang ama. Dahil sa labis na kalungkutan, nawalan siya ng malay at bumagsak sa sahig. Tinurukan namin siya ng bitamina at kailangan niyang manatili sa ospital ng ilang araw para obserbahan. Naiintindihan ko, sa sandaling ito, natagpuan ni Avis Kim ang telepono ng kanyang anak na puno ng mga hindi nasagot na tawag kay Hong. Maliwanag na binalaan ko na siya. Sinabi ko sa kanya na kung sasaktan niya si Kim Yun, papatayin ko siya. Hindi inaasahan ni Chairman Kim na matagal nang alam ng kanyang asawa ang tungkol sa kanilang relasyon. Hindi rin niya inaasahan na ang pagmamahal ng kanyang anak na babae para kay Hong ay napakalalim. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Kung may nagawa akong mali, sabihin mo sa akin, okay? Kuya Hong, huwag ka namang ganyan. Nag-aalala ako para sa iyo. 126 na voice messages. Nang makita ni Chairman Kim na ang kanyang anak na babae ay nagpadala ng mahigit 100 voice messages sa batang iyon, ngunit hindi nakatanggap ng tugon, nakaramdam siya ng labis na inis. Nang makita kong lumalabas ang bata sa sakit, gumaan ang pakiramdam ko. Kailangan kong dalhin dito ang batang iyon. Sa kabilang banda, nakipagkita si Police Lee sa hukom. Maraming tao rito. Ang isang lihim na lugar ay mas mapanganib para sa akin. Ano ang nangyari kamakailan? Sinabi ni Police Lee na sa panahong nawawala siya,
Patuloy niyang iniimbestigahan ang kaso ng kanyang anak. Hindi sinasadyang natuklasan ni Chairman Kim na ang magnanakaw ng kotse ay walang oras para gawin ito. Nagkataon na ang kotse ay pagmamay-ari ng pamilya ng hukom at sa panahong iyon, nasa korte siya. Nangangahulugan din ito na mayroon na lamang isang suspect. Sino ang pinaghihinalaan mo? Sa tingin ko, alam mo na. Sa pagdinig nito, labis na nagpanik ang hukom. Umaasa si Police Lee na gagawa siya ng matalinong desisyon at kokondenahin si Sang-hap at pagkatapos ay dakpin si Chairman Kim. Kasabay nito, dinala ni Chairman Kim si Hong sa isang coffee shop at mahinang sinabi, maaari bang samahan mo ang aking anak na babae? Ngayon, napakasama ng kondisyon ni Kim Yun. Si Kim Yun ay naging ganito, hindi mo kasalanan, tama? Ihilingin ko sa iyo na samahan si Kim Yun hanggang sa siya ay gumaling. Ngunit sumagot si Hong, kung tatanggihan ko, hindi kami magiging ligtas ng aking ama, tama? Pagkatapos niyang ipahayag ang kanyang galit, ninerbiyo si Hong kaya inatake siya ng hika. Agad na napansin ni Chairman Kim ang tunog ng hininga niya na pareho sa taong nakabangga sa kanyang anak. Nang inilabas niya ang inhaler, nanlaki ang mga mata ni Chairman Kim. Ngunit hindi siya agad kumilos at pinakawalan niya si Hong dahil kailangan pa rin niya ang ama nito na ideklara si Sang-hap na walang sala. Nang makauwi si Hong sa gabi, tinawagan siya ng hukom at sinabing, manatili ka sa bahay. Umuwi na ako ngayon, maghintay ka sa bahay, huwag kang aalis. Pag uwi ng hukom, sinabi niya sa kanyang anak, alam ni Police Lee kung sino ang sumakit kay isang hayong. Gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Iminumungkahi kong lumabas ka muna ng bansa para magtago. Dapat kang umalis bago ang desisyon. Ngunit sinabi ni Hong sa kanyang ama, hindi ba tinuruan mo ako noong bata pa ako na dapat parusahan ang sinumang nagkasala sa anumang anyo? Talaga bang ganito ang katotohanan? Nang marinig ito, nagkamali ang hukom sa pag-iisip na ang kanyang anak ay nagsasabing si Sang-hap ang dapat parusahan. Hindi niya maintindihan kung bakit niya kailangang saktan ang kanyang nakababatang kapatid sa ama. Para ba makapaghiganti sa iyong ina? Sinadya mo ba ito? Sinadya mo bang saktan siya para makapaghiganti sa iyong ina? Ngunit nakakagulat, gustong malaman ni Hong kung ang isang patas at matuwid na hukom na ama ay susunod sa batas kapag nililitis ang kaso ng panggagahasa sa kanyang ina. Matapos malaman na sinadya ng kanyang anak na saktan ang isang tao, susunod pa rin ba siya sa batas at magbibigay ng patas na desisyon tulad ng dati? Kung ang paglilitis ay patas ayon sa batas, ano ang magiging parusa para kay Sang-hap? Ang malakas na salita ng anak ay nagpawalang kibo sa hukom. Dito natapos ang pag-uusap ng mag-ama. Sa susunod na eksena, dumalo si Jin-an sa korte bilang isang mahalagang saksi sa kaso ni Sang-hap. Ang iyong testimonya ay labis na nakakasama kay Sang-hap. Ito ay ganap na kabaligtaran sa nais gawin ng hukom. Ikinuha mo ba ng video iyon? Ako ang kumukuha. Iyon ang sandali na nawala ang aking ama. Paano ko iyon makakalimutan? Matapos ang pagdinig, mabilis na nakipag-ugnayan ang hukom sa kandidato para sa pagkapangulo at inanyayahan siyang maghapunan sa isang restaurant na humihiling sa kanya na mabilis na makapasok sa Blue House upang makatakas sa kontrol ni Chairman Kim. Ngunit hiniling ng kandidato sa kanya na ipahayag si Sang-hap na nagkasala at pagkatapos ay lumikha ng isang malaking opinyon ng publiko. Ang layunin ay ganap na sirain ang gang ni Chairman Kim upang makamit ang maraming pampulitikang tagumpay. Ngunit ang mahalaga para sa hukom ay kung gaano katagal bago siya makapasok sa Blue House pagkatapos ng desisyon. Ang sagot ng kandidato para sa pagkapangulo ay 2 buwan pagkatapos ng malaking gulo sa publiko. Kaya hindi makapaghintay ang hukom. Sapat na ang 2 buwan para sa maraming bagay na mangyari. Ang 2 buwan ay tulad ng pagsasabi sa kanya na maghintay hanggang sa mamatay siya. Kaya muli siyang nakipag-ugnayan sa leader. Halos itaya nila ang kanilang buhay at nagplano upang alisin si Chairman Kim. Isang pagkakataon lang. Pagkatapos, ginamit niya ang dahilan na ang korte ay may masamang ebidensya laban kay Sang-hap para imbitahan si Chairman Kim. Gusto ko siyang makita at mag-usap. Walang ebidensya na maaaring magpabulaan sa testimonya ni Jin. Lee, may sasabihin sana ako sa iyo kanina. Ngunit nang magkita sila, agad na ipinadala ni Chairman Kim ang recording at direktang sinabi na ang taong sumakit sa kanyang anak ay si Ho Yaong na maihika. Ayon sa mga pahiwatig, napunta kami sa kalapit na repair shop. Kaya akala ko ikaw ang sanhi ng banggaan. Ngunit mayroon pa ring kakaiba. Ang tunog ng hika, gumagamit ang iyong anak ng inhaler. Hindi ikaw ang nagkasala, ngunit siya ay nasa tabi ng anak na babae ni Chairman Kim. Nagdududa siya, walang ganoong bagay na nagkataon. Hindi ba't may balak na gawin ang hukom? Natatakot ang hukom at hindi makapagsalita. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nanginginig siya. Ipaliwanag na ginahasa ni Sang-hap ang kanyang asawa. Tiniyak niya na hindi sinasadya ni Hong na gawin iyon. Malinaw na hindi alam ni Chairman Kim na ginawa ng kanyang pinakamamahal na anak ang ganoong kabastusan sa asawa ng ibang tao. Sa anumang kaso, umaasa ang hukom na maunawaan ni Chairman Kim ang hirap ng isang ama at bibigyan siya ng isa pang pagkakataon. Sasabihin niya kay Ho Yaong na makipag-usap kay Jin-an at sabihin siya ang totoong kriminal na sumakit kay Lee Sang-tae. Pagkatapos, ipapaliwanag
Ipinaliwanag niya kay Police Lee na siya ang totoong kriminal. Ngunit upang dakpin si Chairman Kim at Sang-hop nang hindi nag-ulat ng sitwasyon, si Sang-hop ay idedeklara na walang sala. Pagkatapos ng lahat, hahanapin niya si Chairman Kim at magbabayad ng kanyang buhay. Sa huli, lihim na sumang-ayon si Chairman Kim sa mungkahi. Ngunit nang umalis siya, naalala ng hukom na nakipag-usap siya sa leader na atake ngayong gabi. Kaya, agad siyang tumawag sa kanya at sinabing itigil ang operasyon. Naiintindihan ko, umatras na kayo. Kinabukasan, sinunod ni Hoyaong ang utos ng hukom at sinabi kay Jin-an na si Police Lee na nagpoprotekta sa kanya ay kasama ni hukom. Nagbigay siya ng larawan ng dalawa na magkasama sa isang repair shop bilang ebidensya. Dahil sa matinding emosyon, sumunod ang bata sa kanyang sinabi at kinumpirma na ginamit siya ni Police Lee. Samantala, nakipagkita ang hukom sa kandidato para sa pagkapangulo at sinabing binalaan siya ni Chairman Kim at umaasa siyang makakapasok sa Blue House sa sandaling maging epektibo ang desisyon, kung hindi, mahirap na parusahan si Sang-hop. Ngunit naglabas ang kandidato ng isang stack ng mga larawan at sinabing galing iyon sa isa pang kandidato mula sa Ministry of Justice. Ito ay mga larawan niya at ni Chairman Kim na nagkita noong gabi. Nangangahulugan din ito na hindi na maaaring makapasok sa Blue House. Sa huling pagdinig sa korte, binago ni Jin-an ang kanyang pahayag na nagsisinungaling na hindi niya nakita ang mukha ng salarin noong gabi ng krimen dahil lang umalis ang kanyang ina at kapatid na babae. May taong paulit-ulit na nagsasabi na si Chairman Kim ang gumawa nito. Kaya't ipinalagay niya na si Sang-hop ang sumakit sa kanyang ama at ang nag-udyok sa kanya ay si Police Lee na namamahala sa kasong ito at si Prosecutor Kang na responsable sa pag-uusig. Dagdag pa rito, si Jin-an ay itinago pagkatapos ng kaso at ang dalawang ito ay patuloy na naghahanap ng paraan upang targetin si Chairman Kim. Kaya, ipinahiwatig ng abogado ng depensa na ang pulis at ang taga-usig ay nagtulungan upang lumikha ng peking ebidensya. Hiniling sa hukom na ideklara si Sang-hop na walang sala. Paano hahayaan ng isang seryosong korte na manipulahin sila ng mga taong ito? Nang marinig ito, idineklara ng hukom na ang desisyon ay ipapahayag sa loob ng 3 araw. Sa resulta na ito, hindi sumang-ayon sina Police Lee at Prosecutor Kang. Dahil kung matatalo sila sa pagkakataong ito, magiging mas mahirap na parusahan ang pamilya Kim. Kaya, nagpasya si Police Lee na kahit na gumamit siya ng pinakamababang paraan, dapat niyang ipagtanggol ang pinakamataas na katarungan ng batas. Paano magiging ganito ang hukom? Hindi ito maaaring magtapos ng ganito. Noong gabi ring iyon, nakipagkita siya sa hukom at diretsong sinabi na inimbestigahan niya na ang pagbangga ni Hong kay Sang-heok ay hindi aksidente. Ngunit isang planong pinaghandaan sa loob ng 6 na buwan. Nakahanap ako ng saksi at material na ebidensya. Nag-alok si Police Lee sa hukom, kung makokondenahan mo si Sang-hop ayon sa batas, itatago ko ang lihim na ito magpakailanman. Nang marinig ito, lumayo ang hukom at tinawagan si Chairman Kim. Mayroon akong mahirap na hiling sa iyo. Para sa hukom, si Hoyaong ay ang kanyang kahinaan. Kaya, ano man ang mangyari, kailangan niyang alisin ang panganib na nagmumula kay Police Lee. Chairman, ano ang dapat kong gawin? Pag-uwi ng hukom, agad niyang tinanong ang kanyang anak, sadya ba ang iyong ginawa para makapaghiganti sa iyong ina? Sinabi niya na marami siyang ginawa para kay Hong. Kahit na naging kasuklam-suklam na tao ang tatay mo, hindi ako nag-aalala hanggat walang nangyari sa iyo, ngunit hindi ako maintindihan ni Huang. Maliwanag na dahil ikaw ay tatay mo, pinipilit kitang mamuhay sa impyernong ito. Nang makipag-usap ako kay Police Lee at Hukom Song noong isang araw, mas naintindihan ko. Ang insidente sa anak ng Chairman Kim ay resulta pala ng planong inihanda ni Huang sa loob ng ilang buwan. Kaya pala, mula nang matuklasan ang katawan ng mekaniko, hinanap ni Police Lee ang kanyang kasintahan. Ikaw ang kasintahan ng mekaniko, hindi ba? Dumating siya sa amin ang biglaan noong araw na iyon, ayon sa sinabi ng babae. Si Vicky ang kusang lumapit sa mekaniko, nais makipagkaibigan at pagkatapos na maging mas malapit, nagbigay ng malaking halaga ng pera sa mekaniko, hihilingin ako sa iyo, ito ay bantayan ang bawat galaw ni Kim Sang-hyun. Ang nobya na tumanggap ng pera ay agad na nagsimulang mag-monitor. Sabi ng tatay ko kung gusto ko ng motorsiklo, bibigyan niya ako. Kailan darating ang sasakyang iyon? Siguro matatanggap mo sa umaga ng iyong kaarawan. Ang pag-uusap na ito ay narinig lahat ng nobya. Huwag mong galawin ang aking kapatid, siya ay isang nakakatakot na tao. Dali-daling ipinasa ng nobya ang impormasyong ito kay Huang. Nagagalit pa rin si Huang dahil sa pagpanaw ng kanyang ina, kaya't hiniling niya sa mekaniko na bantayan si Kim Sang-hyun buong araw na iyon, sa araw ng kaarawan. May isa pa siyang motorsiklo na ipinadala. Saan galing iyan? Ipinaalam ng mekaniko kay Hoyaong ang itineraryo ni Sang-hyun at pagkatapos ay umalis din si Hoyaong. Akala niya ay nagawa niya ang lahat ng perpekto, ngunit hindi niya alam na nagtataka din ang mekaniko sa kanyang layunin. Nakita niya ang lahat ng nangyari. Pag-uwi, agad siyang nagmayabang sa kanyang nobya. Kung hawak lang natin sa liig ang anak ng hukom, makakakuha tayo ng pera at makakatakas, makakapagpakasal sa Egypt. Ngunit ang buhay ay hindi ganoon kadali. Wala pang isang buwan, natagpuan na ang kanyang katawan. Matapos umalis ang mekaniko, mabilis ding lumitaw si Huang. At sinabi sa dalaga na si Chairman Kim ang gumawa, ang lahat ay isang planong inihanda niya para makaganti sa kanyang ina. Naghanda pa siya ng 6 na buwan. Nakahanap ako ng saksi at ebidensya. Alam ni Hukom Song na ang sinasabi ng kabilang panig ay totoo. Pwede mo ba akong bigyan ng sigarilyo?
Habang naninigarilyo, tinawagan niya ang tauhan ni Chairman Kim. Alam na ni Police Ise na si Ho Yaong ang tumakas, ginagamit niya ito para pilitin akong isama si Sang Hyuk. Sa sandaling ito, gusto lang niyang alisin ang lahat ng salik na hindi pabor kay Ho Yaong, tingnan natin kung dapat ba siyang panatilihin. Ngunit pagsikat ng araw, nakuha na ang sasakyan ni Police Ise mula sa dagat. Samantala, dumating si Chairman Kim sa bahay ng hukom. Nagtatanong tungkol sa kung paano sinaktan ni Sang Hyuk ang ina ni Hwang. Naalala mo pa ba ang babaeng nagngangalang Jo Eun-hee? Pala, narinig niya nang hindi sinasadya ang grupo ng ina ni Hwang na nagsasalita ng masama tungkol sa kanyang ama, kaya sa galit tinanggal niya silang lahat kasama na ang ina ni Hwang. Hindi maintindihan ni Chairman Kim ang malupit na ginawa ni Sang Hyuk. Ito rin ang hindi direktang nagdulot ng pagkamatay ni Sang Hyun, ngunit siya pa rin ang kanyang anak at ayaw niyang mangyari pa sa kanya ang anumang masama. Pagkatapos ng paglilitis, may darating na maghahatid sa iyo at didiretso ka sa Amerika. Hindi ba tayo makakakain ng hapunan ng magkasama bilang isang pamilya? Samantala, sinundan ni Big Sister ang bakas at natagpuan ang tirahan ng nobya ng mekaniko. Narinig ko na nakipagkita ka kay Police Evie. Ano ang sinabi mo sa kanya? Kinabukasan, pumunta pa rin si Hukom Song sa korte tulad ng dati, ngunit bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Big Sister. Hindi mo ba ako tutulungan na maghanap ng paraan para makaligtas? Kung nagawa mo ang iyong trabaho, hindi sana umabot sa ganito. Dahil sa taong nahanap mo para ayusin ang sasakyan, kaya nangyari ito. Sadyang nagkaroon ng banggaan si Ho Yaong. Ginamit ito ni Big Sister bilang babala, hinihiling kay Hukom Song na patuloy na makipagtulungan sa kanya, hatulan si Sang Hyuk na nagkasala, pagkatapos ay mabilis na pumasok sa Blue House, patalsikin si Chairman Kim. Sa ganitong paraan, maililigtas ang kanyang maliit na buhay. Iyan lang ang tanging paraan para makapamuhay tayo. Kailangan mong magpakita ng magandang pagganap. Kasabay nito, inihayag din niya, kahapon, tumakbo si Hwang sa aking mga tauhan at nagsabing gusto niyang bumili ng baril. Bakit siya bibili ng baril? Ano ang susunod na plano pagkatapos ng baril? Nakuha na ba niya? Siyempre, pinigilan ko siya, ngunit ang puso ng tao ay maaaring magbago anumang oras. Lubos na nalungkot si Hukom Song. Katatapos lang niyang harapin si Police Evie at lumitaw naman si Big Sister. Sa ngayon, hindi niya maaalis ang lahat ng taong may alam na sadyang sinaktan ng kanyang anak ang isang tao. Ngunit mahirap hulaan ang ginagawa ni Big Sister. Upang matiyak na walang masamang mangyayari sa kanyang anak, kailangang makipag-ugnayan muli si Hukom Song sa mga matataas na opisyal ng Blue House. Magkita tayo. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. May isang taong hindi kontento sa resulta ng paglilitis. Mukhang mapanganib. Akihanda mo akong tulungan akong ayusin ito. Inayos ni Hukom Song na ihatid ang mata at kamay ni Chairman Kim ng mga gwardya. Pagkatapos ay agad siyang pumunta sa tagpuan. Anong nangyari? Hindi ba gusto mong patalsikin ang AE1 Group? May paraan ako para ibagsak si Chairman Kim at ang AE1 Group. Bagaman nagkasira sila noong huli dahil sa larawan, sa pagkakataong ito ay nangako si Hukom Song na hindi lang niya sisingilin si Kim Sang Hyuk kundi ibibigay din niya ang criminal records ni Chairman Kim. Ang kondisyon ay pagkatapos ng hatol, makakapasok na siya sa Blue House. Kinabukasan, hinanap ni Hukom Song si Prosecutor Kang. Anong nangyari? Paano ka nakapasok dito? Tungkol sa hatol ni Kim Sang Hyuk, balak kong hatulan siyang nagkasala. Binili ang saksi, maging ako ay naapektuhan. Pagkatapos ng hatol ni Kim Sang Hyuk, hahawakan ko ang mga mataas na antas na kaso sa Blue House, kaya kailangan ko ang tulong mo. Nais ni Hukom Song na ibigay ni Prosecutor Kang sa kanya ang lahat ng kriminal na dokumento ni Chairman Kim at ng E1 Group. Ngayong gabi, ipapadala ang mga dokumentong iyon sa Blue House. Kumpiyansa si Hukom Song, sumumpa na bubunutin niya ang masasamang grupong ito. Sa huli, nagtiwala sa kanya si Prosecutor Kang. Hukom Song, ako ang ipinadala ni Chief Yang, kukunin ko ang mga dokumento. Ang aksyon na ito ay nagdulot ng kaunting pagkalito kay Hukom Song. Hindi siya makapaniwala sa taong nasa harap niya. Pagkaalis ng kabilang panig, nataranta si Hukom Song at wala nang ibang pagpipilian kundi magtiwala. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa aking buhay. Pakisabi sa kanya na tawagan ako agad pagkatanggap ng mga dokumento. Pag-uwi niya, sabik na nagtanong si Ho Yaong tungkol sa sitwasyon ng paglilitis bukas. Hahatulan kong nagkasala, kaya huwag kang gagawa ng kalokohan. Sa sandaling ito, tumawag ang mataas na opisyal ng Blue House. Nakita ko na ang mga dokumentong ipinadala mo, maganda ang nilalaman, ngunit may kulang pa. Nabalitaan kong si Evie Kim ay nagdulot din ng gulo upang ipakita ang determinasyon na puksain ang masamang puwersa. Siyempre, hindi pwedeng kalimutan ang mga masasamang bagay na ginawa ng asawa ni Chairman Kim, kaya kailangan pang magbigay si Hukom Song ng ebidensya ng krimen ni NF Kim. Ibibigay ko sa iyo ang mga dokumento bago sumikat ang araw, basta siguraduhin mong makakapasok ako sa Blue House. Pagkatapos makumpirma na makakapasok siya sa Blue House sa araw mismo ng paglalabas ng resulta ng paglilitis, sa wakas ay makakakuha na siya ng ebidensya. Wala nang nagawa si Hukom Song kundi hanapin si Big Sister para hingin ang mga dokumento. Magkita tayo. Kailan? Mas mabuti bago sumikat ang araw. Sige, naiintindihan ko na. Bakit ka nakasimangot? Akala ni Big Sister, sa wakas ay dumating na ang pagkakataon niya. Masaya siyang ibinigay ang mga dokumento kay Hukom Song. Hindi mo binigyan si Ho Yaong ng baril, hindi ba? Siyempre, hindi. Salamat. Ang hawak ko ay hindi lang ang mga dokumento ni Chairman Kim. Ang sa iyo, Hukom, ay mas nakamamatay. Hindi inaasahan na pagkaalis lang ni Hukom Song, napalibutan na si Big Sister ng mga tauhan ni Chairman Kim. Sa sandaling ito, hindi rin maganda ang sitwasyon ni Hukom Song. Hindi siya makapaniwala kung bakit nabunyag ang bagay na ito. Ngunit ang mga sinabi ng
ng kabilang panig ang nagpaunawa kay Hukom Song na isa lamang siyang langgam. Ang larawan na ipinadala sa Blue House ay galing sa akin. May nagpadala ng mga larawang ito. Alam namin ang lahat ng nangyayari sa mundong ito. Parang lobo na nalambot si Hukom Song. Nang may isa pang sasakyan na lumitaw, sa wakas ay napagtanto niya ang agwat sa pagitan niya at ng kapital. Inakala mo bang mananalo ka sa akin sa ilang ebidensya lang na ito? Dali-daling lumuhod si Hukom Song at sinabing gusto na sanang sumuko ni Ho Yaung. Ngunit nang malaman niyang ang namatay ay anak ni Chairman Kim, nagpasya siyang imanyobra ang kaso. Ang lahat ay kasalanan ko. Kung papayag kang patawarin ang anak ko, isusuko ko ang lahat. Basta't papayag kang patawarin ang anak ko, gagawin ko ang lahat ng ipagawa mo. May mga anak ka rin, pakiusap, intindihin mo ako. Pagkatapos mangako ni Hukom Song na hindi na niya babaguhin ang hatol kinabukasan, hindi nagsalita si Chairman Kim at tumalikod na umalis. Kinabukasan, nagpatuloy ang paglilitis kay Kim Sang-hyuk. Sa wakas, nang isalaysay ni Prosecutor Kang ang mga ebidensyang nagpapatunay sa kasalanan ni Kim Sang-hyuk, personal na dumalo si Chairman Kim sa paglilitis. Matapos ilabas ang matitinding ebidensya, idineklara pa rin ni Hukom Song na hindi sapat ang ebidensya. Kaya, idineklara kong inosente si Kim Sang-hyuk. Ang pagpapawalang sala kay Kim Sang-hyuk ay nagdulot ng malaking ingay sa media. Lalo pang nagalit si Ho Yaung sa kanyang ama at sa salarin na nanakit sa kanyang ina nang malaman niya ito. Nang araw na iyon, may isang estranghero na lumapit. Hindi nagpakita ng maraming salita ang lalaki. Nagbigay lang sa kanya ng isang regalo. Ayaw mo bang maghiganti? Kailangan mong tapusin ang lahat sa sarili mong kamay. Masayang-masaya ang anak ni Chairman Kim dahil pinalaya ang kanyang kuya. Agad siyang nakipagkita kay Ho Yaung para maghapunan at sa huli, dapat ba siyang hatulan ayon sa hustisya o hayaan siyang maghari sa labas ng batas? Si Ho Yaung ang magpapasya sa lahat. Samantala, hindi na kinaya ni Big Sister ang pagpapahirap at sa huli ay sinabi niya ang totoo na sadyang nagdulot si Ho Yaung ng banggaan. Ano pa ba ang balak ng batang iyon? Siguro maghihiganti siya hanggang sa huli. Pagkatapos ng pangungusap na iyon, natapos na ang papel niya. Matapos ang paglilitis ni Hukom Song, tinanong ni Prosecutor Kang si Hukom Song, alam mo ba na patay na si Police Death? Ang maputlang tingin ng lalaki ay tila umamin sa lahat. Alam mo ba ang tungkol dito? Nang matuklasan ang katawan ni Police Devi, naintindihan ni Prosecutor Kang. Sa landas na ito patungo sa hustisya, kailangan mong lumaban ng mag-isa. Samantala, nakatanggap si Ho Yaung ng imbitasyon at kahit na nagpakita siyang kalmado, may baril na siyang inihanda ilang minuto na ang nakalipas. Kahit ang banggaan ng sasakyan na maingat na plinano ay hindi makakabura sa sakit sa kanyang puso at ang huli niyang target ay si Kim Sang-hyuk pa rin, ang taong kumuha sa kanyang ina. Pumunta sa bahay ni Chairman Kim. Ho Yaung, gusto mo bang tingnan ang lugar na ito? Inakay ni Kim Yun si Ho Yaung pababa sa bakuran. Magpapalit lang ako ng mas komportableng damit. Maghintay ka muna sa kabilang banda, ha? Ikaw si Ho Yaung, kumusta? Salamat sa pag-aalaga mo kay Kim Yun namin. Sinabi ng ina ni Kim Yun ang ilang formal na salita at umalis. Sa madaling panahon, si Sang-hyuk na kapapawalang sala lang ay umuwi. Anong ginagawa mo rito? Bingi ka ba? Kuya ko to. Tila kalabisan ang pagpapakilala ni Kim Yun dahil ang lalaking nasa harap niya ay parang bangungot na gumugulo sa kanya sa loob ng 3 taon. Hindi masyadong nag-alala si Chairman Kim nang makita ito. Kalmado lang siyang nagbigay alam kay Hukom Song. Kung hahayaan mong manggulo ang anak mo rito, mawawala ng bisa ang pangako ko. Ang paglapit niya sa anak ko ay bahagi din ng plano, hindi ba? Hindi ba nagkasundo na tayo? Sinabi mo na hindi mo gagalawin ang anak ko. Ginawa ko na ang lahat ng hiniling mo. Titingnan ko ang inyong mga ugali. Nagkita na ba tayo dati? Hindi. Sige, pasok na. Ikaw din, napagod ka. Huwag kang ma-pressure. Maging komportable ka lang. Maupo ka. Nagpatuloy ang party sa bahay ni Chairman Kim tulad ng inaasahan. Ngunit pakiramdam ni Kim Sang-hyuk ay nakita na niya si Ho Yaung. Ayaw guluhin ni Ho Yaung ang party sa sandaling ito, kaya iniba niya ang usapan sa pamamagitan ng pagpuri sa nobya ni Kim Yun. Lalo namang nagustuhan ng magiging biyenan si Ho Yaung habang tinitingnan siya. Hindi inaasahang sunod-sunod ang tawag ni Prosecutor Kang sa sandaling ito, kaya tumayo siya at lumabas para sagutin ang tawag. Ano? Sinabi ni Prosecutor Kang ang buong katotohanan at dahil sinaktan ni Sang-hyuk ang ina ni Ho Yaung, nagplano si Ho Yaung sa loob ng 6 na buwan. Sa huli, pinatay niya ang sariling anak ni MF Kim. Minanyobra niya ito at tumakas. Kung ibang tao ang tumawag, baka hindi siya naniwala, ngunit si Prosecutor Kang, na matagal ng kalaban ni Chairman Kim, ay agad siyang naniwala. Lubos siyang nabigla. Ang batang iyon ay malamang na nasa tabi ng kanyang anak ngayon. Tunay na hindi mo pa ako nakikita. Nakita na kita sa labas ng sala. Hindi na naitago pa ni Ho Yaung, kaya't nagpasya siyang magpakatotoo. Dinala mo ang sakit na iyon sa loob ng 2 taon at 3 buwan. Pagkatapos mong tanggapin ang investigasyon ng panggagahasa, nakita mo ako paglabas mo. Dahil sa sobrang stress, inatake si Ho Yaung ng hika. Hindi siya normal. Ang biktima ay isang babae na nagngangalang Jo Eun-hee. Pagkatapos ng 1 buwan, namatay ang babae. Siya ang nanay ko. Tama na. Wala ba kayong pakialam kung gaano kasakit ang buhay ng ibang tao? Ang mga taong sinaktan ninyo ay parang nabubuhay sa impyerno. Ho Yaung, wag ganyan. Anong nangyayari sa iyo? Wag ganyan, umalis ka sa bahay ko.
Huwag ka nang magpakita pa kay Kim Yun. Sino si Jo Yun-hee? Hindi ko na maalala. Paano mo hindi maaalala? Sa sandaling ito, gusto na lang ni Ho Yaong natapusin ang kabilang panig sa sarili niyang kamay. Ho Yaong, pakiusap. Ho Yaong, papunta na rito ang tatay mo, bitawan mo ang baril. Sa sandaling ito, wala nang epekto ang sinabi ni Chairman Kim kay Ho Yaong. Isipin mo ang ginawa mo. Ang bawat taong nabubuhay ay may iba't ibang halaga. Natakot si Kim Yun na masaktan ang dalawang mahal niya, kaya tumakbo siya at hinarangan ang baril ng kanyang nobyo. Huwag ganyan. Huwag. Pagmadali kang suriin muna ang taong nasa loob. Huwag ganyan, bitawan mo ang baril. Sa huli, itinulak ni Ho Yaong si Kim Yun sa isang tabi. Matapos ang dalawang putok ng baril, bumagsak sa sahig si Kim Sang-hyuk. Ngunit kasabay nito, nasugatan din si Ho Yaong. Ang babaeng nawalan ng anak ay gusto na lang maghiganti. Umalis ka, Ho Yaong. Wala namang ginawang masama ang anak ko. Tama na, tama na. Tapos na ang lahat. Hindi makapaniwala si Kim Yun na ang mahal niya ay sinaktan ng kanyang ina. Ho Yaong, wag. Ho Yaong, Ho Yaong. Bakit ganyan? Bakit? Upang protektahan ang kanyang anak, wala nang nagawa si Chairman Kim kundi dalhin siya palayo sa eksena. Nang dumating si Hukom Song, nakita niya lang ang mga tauhan ni Chairman Kim na maihawak na baril at ang kanyang anak na naliligo sa dugo. Matagal bago dumating ang pulis sa eksena. Bagamat gusto ni Chairman Kim na tuparin ang kanyang pangako. Ngunit ang biglaang sitwasyon ay nagdulot ng pagkalito sa kanya kung paano ito ipapaliwanag. Siya ay tinamaan ng 3 bala at namatay agad sa lugar. Ang mga kalaban ay kasalukuyang nasa istasyon ng pulisya para sa investigasyon. Kinabukasan, sumuko ang tauhan sa istasyon ng pulisya. Sinabi ng lalaki na ginamit niya ang baril para protektahan ang chairman, ngunit paano hindi malalaman ng pulis na isa lang siyang panakip-butas. Pagkatapos ng insidente, nagpa siya si Chairman Kim na hayaan ang kanyang asawa na dalhin ang kanyang anak na babae sa ibang bansa upang magpalipas ng sama ng loob. Siya na mismo ang bahalang mag-ayos sa natitirang mga bagay. Si Ho Yaong ba talaga ang nanakit kay Sang-hyun? Bakit? Wala na ba si Ho Yaong? Nawala ng malay si Kim Yun dahil sa sobrang pagkabigla. Kinabukasan sa libing ni Ho Yaong, binalak ni prosecutor kang nasabihin kung sino ang salarin ng araw na iyon, ngunit para kay Hukom Song, na ginawa ang lahat para iligtas ang kanyang anak, hindi na mahalaga ang katotohanan. Walang seremonya at walang nagbigay pansin, ngunit naaalala pa rin ni Kim Yun ang pagmamahal ng kanyang kasintahan noong nabubuhay pa ito. Kasalanan ko ang lahat. Akala ko kung aalagaan lang kita ng pagmamahal, mabubuhay ka ng maayos. Tito, bakit hindi pumunta si Ho Yaong sa columbarium? Umaasa si Kim Yun na mailipat ang abo ni Ho Yaong sa columbarium upang makita niya ang kanyang kasintahan araw-araw. Ngunit sinabi ni Hukom Song na pagod na ang kanyang anak at gusto lang niyang mapayapa. Nang araw na iyon, hindi sila nag-usap ng matagal ni Kim Yun, ngunit naintindihan ni Hukom Song na kahit sa dilim ay mayroon pa ring sinag ng liwanag. Kasalanan ko ang lahat, patawarin mo ako, maaari ka nang umalis. Ang daan na tinahak ni Ho Yaong ay hindi magiging malungkot, hindi mo kailangang magdalamhati ng labis. Huli na para pagsisihan. Pagod si Kim Yun sa buong maghapon at pagdating sa bahay ay natulog na. Sa sandaling ito, kumalma na ang mag-asawang Chairman Kim at lumabas ng silid. Ngunit sa sandaling sumara ang pinto, bumaba sa kama si Kim Yun. Pagkatapos ay binuksan niya ang drawer at kinuha ang mga tableta na may iba't ibang kulay. Sa kasalukuyan niyang kondisyon, hindi na niya kailangang uminom pa ng gamot, ngunit ng gabing iyon ay sunod-sunod siyang uminom. Bagamat agad na nagising ang ama sa pagbagsak ng anak at tumakbo, pagdating sa ospital, sinabi ng doktor na ang labis na dosis ay humantong sa pinsala sa nerve ng utak. Hindi lang malubhang nagpahina sa mga organo ng katawan. Hindi pa tiyak kung magigising ba siya. Tila kailangang pasanin ng mga anak ang lahat ng kasalanan ni Chairman Kim. Si Hukom Song ay nakaranas din ng matinding reaksyon. Ayaw kong itago. Sasabihin ko sa iyo ang lahat ng nangyari hanggang ngayon. Pinutol siya ni Prosecutor Kang. Naniniwala akong ang parusa ay dapat may kaayusan. Ang unang dapat parusahan ay si Chairman Kim. Bago pa makapagsalita si Hukom Song, ay umalis na si Prosecutor Kang sa interrogation room. Ang mga mambabatas at matataas na opisyal na nakatayo sa isang tabi ay interesado sa nangyari kay Hukom Song. Walang kakulangan ng matuwid na tao sa bansang ito. Ngunit ang mga taong makikipaghiwalay sa masasamang puwersa ay nabibilang lang sa mga daliri. Iyon ang huling pagkikita ni Chairman Kim at Hukom Song. Ngayon, hindi na sila may ugnayan ng interes, kundi ang pagsisisi ng isang ama. Sana huwag mong kalimutan. Gusto mo bang maghiganti? Bakit hindi nangyari ang napakaraming bagay? Sino pa ang may ganang maghiganti? Anong nangyari at naging ganito? Ngayon, maaari na lang tayong magsisi. Nagtatapos ang pelikula. At ngayon, paalam at hanggang sa susunod na video. Salamat sa inyong panonood. Bye-bye.